Ako ay naging may bahay sa loob ng 30 taon na nag-aalaga ng buong panahon sa asawa kong si Arthur at sa aming anak. Nagluluto para sa kanila. Sa mismong araw na nagretiro si Arthur, sa harap ng buong pamilya sa hapagkainan, bigla niyang inanunsyo na maghahati kami sa gastos. Evelyn, simula sa susunod na buwan, maghahati tayo sa gastos. Sinuportahan kita sa loob ng 30 taon. Ngayong retirado na ako, oras na para matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Anong sinabi mo? Ang pensyon ko ay $8,000 kada buwan. Perang akin at itatago para sa sarili kong mga plano. Bayad sa ari-arian, kuryente, gas, grocery, gastos panlipunan. Lahat ng gastos na yan, hati tayo sa kalahati mula ngayon. Mukhang makatuwiran ang mga sinabi ni Arthur, pero alam ko ang totoo. Akala lang niya ako ay sagabal. Gusto niyang ipunin ang pensyon niya para sa kanyang kapatid na sugarol para mabayaran ang utang at suportahan ang kanyang sobrang bias na ina. Evelyn, napakabuti ni Arthur sa iyo. Lahat ng sweldo bawat buwan at hinahayaan kanyang pamahalaan ito. Kung ang asawa ko ay nangahas na kontrolin ako ng ganyan, papagalitan ko siya. Eksakto. Siya ay naging madali lahat sa gastos ng kapatid mo. Ang aming pamilyang Jiang dapat sinisingil na siya noon pa. Pagkatapos ng kasal, ako ang nag-alaga ng pamilya ng buong panahon. Itinuring nila na normal lang lahat ng pag-aalaga na ibinigay ko, pero inakala pa rin nila na wala akong silbi. Kumbinsido si Arthur na hindi ako mabubuhay nang wala siya. Kaya ngayon, sa harap ng aming anak at ng kanyang asawa, naglakas loob niya akong hiyain ng ganito. Sa kasamaang palad, naging kabaligtaran ang kanyang plano. Arthur, sigurado ka ba sa paghahati ng gastos? Talagang sigurado. Hindi ako magbabago ng isip kahit magmakaamo ka. Sige, Anong sinabi mo? sabi ko. Sige. Pumayag akong maghati sa gastos. Sumasang-ayon akong maghati sa gastos. Nanay, makikipaghati ka ba sa gastos kay tatay? Pero wala kang trabaho. Paano ka mabubuhay? Tatay, hindi ba ito pang-aapi? Piliin mo ang iyong mga salita, anak. Tinuturuan ko ang iyong nanay na maging independyente. Turuan akong maging independyente? Kung hindi dahil sa lumang bahay na iniwan sa akin ng aking mga magulang na na-demolish at sa upa mula sa 2 gusali na ginagamit ko para suportahan ang pamilyang ito, mabubuhay ba siya ng ganito kaginhawa? At saka, paano mo masasabing walang kita ang iyong nanay? Paano naman ang bahay na iniwan sa kanya ng kanyang ama? Nakakatanggap pa rin siya ng upa, $2,000 bawat buwan. Kung ibebenta niya ang lugar na iyon, ang interes lang ay sapat na para mabuhay siya. Kaya iyon ang kanyang plano. Pero ang maliit niyang plano ay malapit ng mabigo. Nanay, huwag kang matigas ang ulo. Makiusap ka na lang kay tatay. Sigurado akong magbabago ang isip niya. Para maiwasan ang mga pagtatalo sa hinaharap, ngayon ayusin na natin ang kasunduang maghati sa gastos ng minsan at para sa lahat. Record ko ito, sina Justin at Lily ang magiging saksi. Sige, nagre-record. Balikan natin ang mga tuntunin ng paghahati sa gastos. Sige, i-record mo. Hindi ako natatakot. Una, simula bukas, lahat ng pinagsasaluhang gastusin sa bahay ay hahatiin ng 50-50. Pangalawa, ang mga personal na gastusin ay responsibilidad natin, lalo na anumang gastusin para sa ating kani-kaniyang pamilya. Ang mga gastos na ito ay hindi dapat bayaran mula sa pinagsasaluhang pondo at hindi rin tayo maaaring humingi ng pera sa isa't isa para sa kanila. Evelyn? Nagbibiro lang ako. Bakit mo ito sineseryoso? Ikaw ang haligi ng tahanan. Paano mo babawiin ang sinabi mo sa harap ng buong pamilya? Hindi ito tama. Sige. Sumasang-ayon ako sa mga tuntunin. Ang video na ito ay ipapadala sa lahat. Sa ganitong paraan, walang makakapag-atras. Sige, nakatakda na ang mga patakaran. Kain na tayo. Arthur, binabati kita sa iyong pagre-retiro. Panahon na para magsimula ng bagong kabanata. Evelyn, halika sandali. Magdamag akong nagtrabaho dito. Isang spreadsheet ng gastos, mga bayad sa ari-arian, utilities, tubig, gas, internet, kabuuang 820. Hati tayo 50-50 sa unang araw ng bawat buwan. Ilipat mo sa akin ang kalahati mo. At saka, ito ay para sa mga pinamilihan at pagkain. Bilang pabago-bagong gastos, bawat isa ay maglalagay ng 1,500. Ako ang mangangasiwa ng account. Makakatanggap ka ng reimbursement ng gastos, tulad ng dati. Nagtabi ako ng 500 para sa upa mo. Magastos mo ito ng malaya. Malinaw ba? Makatarungan ba? Naisip na niya lahat, no? Pero hindi niya isinasaalang-alang ang aking paggawa.
Ako ang bumibili ng pinamilihan, nagluluto ng pagkain, naglalaba, naglilinis ng bahay. Lahat ng mga gawaing ito, sa kanyang paningin, libre sila. Sige. 30 taon ng pagpapakahirap. Panahon na para mabuhay ako para sa sarili ko. Naisip mo na ang lahat, pero ang pinagsamang account ay abala. Maghalinhinan tayo sa pagbili ng pinamilihan. Isang tao bawat linggo. Maghalinhinan? Bilhin mo ang gusto mo, sagot mo. Sa ganon hindi tayo mag-aaway dahil sa ilang piso para sa gulay. Ako ang mauuna ngayong linggo. Teka. Almusal ko. Ang kasunduan natin sa paghahati ng bayarin ay hindi nagsasabi na kailangan kitang lutuan ng libre. Pwede kang gumawa ng sarili mo. O bilhin mo sa akin, isang mangkok ng lugaw, discount para sa kaibigan at pamilya, 5 piso. Evelyn, ano bang problema mo? Pinagbabayad mo ako ng isang mangkok ng lugaw? Mag-asawa tayo. Mula nung iminungkahi mong hati sa gastos, una at pinakamahalaga, tayo ay kasosyo sa pananalapi. Mag-asawa pangalawa lang. Di ba lagi mo akong tinuturuan na ang babae ay kailangang maging independyente? Ngayon ako'y independyenteng nagkakalkula ng aking halaga ng paggawa. Ikaw ang pumili nito. Ikaw. Halaga ng iyong paggawa? Pinagbabayad mo ako? Anong babae ang hindi nag-aasikaso ng kanyang lalaki sa bahay? Huwag mong kalimutan, sinuportahan kita sa lahat ng mga taon na ito. Ginastos mo ang pera ko. Ako ang sumusuporta sa iyo. Kukuha ako ng lapu-lapu. Hindi ka kukuha ng alimango? Hindi ba mahal ni Arthur ang mga iyon? Hindi ako kumakain ng alimango. May allergy ako. Sa loob ng 30 taon, ang buhay ko ay umiikot lamang sa Arthur at ang aking anak na lalaki. Ang pamimili ng grocery ay dapat naaayon sa panlasa ni Arthur. Ang pagluluto ay nakatakda sa oras ng trabaho ng aking anak. Ang buong mundo ko ay ang kusina at ang aking pamilya lamang. Maganda na ngayon. Ngayon tinatanong ko na lang ang sarili ko. Evelyn, ano ang gusto mong kainin? Kumusta na? Ang ideya kong hati sa gastos ay gumagana, di ba? Evelyn, mas sunod-sunuran na siya ngayon, di ba? Nanay, may mali. Itong si Evelyn, iba na siyang tao ngayon. Nagkukuripot, binibilang ang bawat sentimo. Nagkukunwari lang si Evelyn. Makinig ka lang. Ganito natin ito haharapin. Hoy, i-brace mo ang lapu-lapu na yan. Ang akala niya sa hati sa gastos ay makukuha pa rin niya ang serbisyo ko at hati lang sa pera. Pero mali siya. Ang talagang ginagawa ko ay tuluyan ko na siyang pinuputol. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Kailangang braced. Bingi ka ba? Mas gusto ko itong pinasingaw. Nasaan ang hapunan ko? Ilagay mo sa mesa. Ngayon din. Para sa akin lang ang niluto ko. Hindi pa ako kumakain ng almusal. Gusto mo akong patayin sa gutom? Hati sa gastos. Bawat isa ay kumakain ng sarili niya. Pwede mo namang gamitin ang kusina. Nagbabahagi tayo ng oras para sa mga kaldero at kawali na ito ng pantay. Umaga ay akin, hapon ay sa iyo. Patas at walang daya. Ang pagkain na ito ay binili gamit ang sarili kong pera at ako ang nagluto. Ito ay personal kong ari-arian. Kung gusto mo, sige, bilhin mo sa akin sa buong presyo. Evelyn, ang mawalan ng isang pagkain mula sa'yo, hindi ako papatayin. Evelyn, hindi mo ba nakikita ang mga pinggan sa lababo? Maaari mo naman silang hugasan kahit man lang. Mga pinggan mo yan. Ayon sa ating kasunduan, sa paghahati ng bayarin, mga personal na gamit ay responsibilidad mo. Wala akong obligasyon na gawin ang mga gawaing bahay mo. Sige, Ginoong Independyente. Ang unang linggo ng ating kasunduan, sa paghahati ng bayarin, gumawa ako ng sarili kong masasarap na pagkain araw-araw, sumusubok ng mga bagong recipe. Pagkatapos kumain, mag-ehersisyo ako, magbabasa ng mga libro, at aalagaan ang aking mga halaman. Si Arthur naman, nag-order ng take-out para sa bawat pagkain o kumain sa labas. Nagkaroon pa siya ng mga sugat dahil sa mga mamantika na pagkain. Ang mga common area ng bahay, walang naglilinis, ay natatakpan na ng manipis na alikabok. Evelyn, sobra ka na. Hindi ba't nakatira ka rin sa bahay na ito? Tingnan mo kung gaano kadumi ang sahig. Paano mo matiis na makita ito? Okay lang ako dito. Ang pag-aaralan at ang kwarto ay medyo malinis. Ang sala ay isang common area. Kung sa tingin mo ay marumi ito, maaari kang kumuha ng tagalinis o linisin mo mismo. Babayaran kita ng kalahati ng bayad sa serbisyo. Gusto mo akong maglinis? Ako ay isang retiradong department head. Gusto mo akong maging katulong? Di hayaang manatiling marumi. Ikaw? Nanay, anong ginagawa mo dito? Dali, bigyan mo ako ng $4,000. Kailangan ito ni Kevin ng madalian. Hindi ko ba binigay sa iyo ang aking sahod mula nung nakaraang buwan? Hindi pa nga dumarating ang pensyon ko.
E di humanap ka ng paraan. Ang mga magulang ni Evelyn iniwan sa kanya ang isang apartment, di ba? Nirentahan na ba iyon? Sa mga nakaraang taon, malamang nakaipon siya ng malaki. Ibigay mo sa akin ang mga ipon ng pamilya. Kailangan ko ito para sa isang bagay na apurahan. Gusto mo ng pera mula sa akin? Oh, Meron ba akong pera mo? kahit wala akong pera sa'yo, pa rin, sa nakaraang 30 taon, magkano ang ginastos ko para suportahan ka? Anong masama kung humingi ng pabalik? Paano kung ganito? Ibigay mo sa akin ang kita sa renta para magamit muna. Ang kasunduan sa paghahati ng bayarin ay malinaw na nagsasaad na ang anumang gastos mula sa pamilyang pinagmulan ng alinmang partido ay hindi maaaring gumamit ng pinagsamang pondo ng pamilya. Hindi ka rin maaaring humingi ng pera mula sa kabilang partido. Evelyn, anong klaseng manugang ka ba? Kailangan ng asawa mo ng pera para sa emergency? Kaya may kapal ka ng mukha na sumagot sa akin? Si Arthur ang nagpilit na hati sa gastos. Nandoon ka noong araw na iyon. Siya ay isang retiradong opisyal, isang lalaking tapat sa kanyang salita. Hindi niya basta-basta pwedeng bawiin iyon, di ba? Ituring mo na lang na humihiram ako sa'yo. Pautang? Sige. Pagkatapos gagawin natin ito sa kasalukuyang interest rate ng bangko. Sumulat ka ng kasulatan ng utang. Pirmahan mo at ilagay ang iyong thumb mark. Ano ang sinabi mo? Mag-asawa tayo. Paano mo ako sisingilin ng interes? Ang kasunduan sa paghahati ng bayarin ay malinaw na nagsasaad na anumang may kinalaman sa iyong kapatid ay usapin ng iyong pamilyang pinagmulan. Wala itong kinalaman sa akin. Ang pagpapautang sa iyo ay isang personal na pabor. Ang paniningil ng interes ay makatarungan lang. Evelyn, baliw ka sa pera. Lagi mong sinasabi sa akin na bilang isang babae, kailangan kong matutong maging malaya. Sumasang-ayon ako, kaya ngayon inaasahan ko na ikaw bilang isang lalaki na ikaw na mismo ang humawak lahat ng usapin tungkol sa iyong pamilyang pinagmulan. Wala akong pera. Wala kahit isang sentimo. Iyang problema mo iyan. Kung gayon, umutang ka sa iba, umutang ka sa mga kaibigan mo, umutang ka sa mga dating kasamahan mo, umutang ka sa anak mo. Sa madaling salita, huwag kang lumapit sa akin, ikaw. Masyadong mapagmataas si Arthur. Hindi siya kailanman hihingi ng pautang sa mga kaibigan o kasamahan. At hindi mataas ang sweldo ni Justin, kaya ang tanging maaasahan niya ay ang aking personal na ipon. Ngunit hindi ako kailanman magbibigay sa kanya ng gusto niya. Ang kapatid mo ay nasa malaking problema. Ikaw ang panganay niyang kapatid, paano mo siya basta-basta pababayaan? Nung mga bata pa kayo, anumang magandang bagay ang nakuha ng kapatid mo, lagi niyang pinaghahati-hati sa iyo. Ngayon ikaw na ang nakatatandang kapatid. Hindi mo siya pwedeng biguin ngayon. Mama, Huwag kang mag-alala. Kukunin ko ang perang yan. Mula kay Evelyn. Evelyn, abangan mo. Mama, nag-away ba kayo ni Dad? Hindi. Pero tumawag lang si Dad. Sabi niya si Uncle Kevin ay nasa problema. Kailangan manghiram ng pera. Ano ang nangyayari doon? Noong simulan namin ni Dad ang hati sa gastos, pumayag kami. Kami ang humaharap sa problema ng sarili naming pamilya. Nagbibiro lang si Dad. Bakit mo naman masyadong sineseryoso? Kuha ka lang ng pera at tulungan si Uncle Kevin. Ibig kong sabihin kapatid siya ni Dad. Responsibilidad iyan ng tatay mo? Hindi sa akin. Kung gusto ng tatay mo maging isang mabuting anak o mabuting kapatid, ayos lang sa akin iyon. Pero hindi niya pwedeng gamitin ang pera ko para sagipin ang kapatid niya. Mama, paano ko hindi nakita hanggang ngayon kung gaano kakasakim? Pamilya sina Dad at Uncle Kevin, dugo sila. Kung hindi mo tutulungan ang sarili mong pamilya, sino ang tutulungan mo? Pwede bang tumigil ka sa pagiging unreasonable? Hindi ako unreasonable. Sumusunod lang ako sa mga patakaran na pinagkasunduan natin. Ang tatay mo ay isang matanda. Kailangan niyang panagutan ang sarili niyang desisyon. Ugh. Sige, kahit anong sabihin mo. Mama, desidido ka talaga. Nakalabanin si Dad, di ba? Hindi ako makapaniwala. Kayo mga nasa edad na babae, walang mas magandang gawin. Gusto nyo lang na magulo ang buong pamilya. Si Arthur ay may buong pamilya niya sa likod niya, pero ako mag-isa lang. Pero may pakiramdam ako. Ang digmaang ito, kakasimula pa lang. Tay, nakakuha ako ng $4,000 mula sa isang kasamahan. Ililipat ko ito sa iyo ngayon para sa emergency ni Kevin. iyan ang aking mabuting apo. Hindi tulad ng isang sinta. Umaasa siya sa pamilyang ito, pero hindi namin siya maaasahan sa anuman. Lola, kumalma ka. Si nanay ay tumatanda na lang. Hindi siya nag-iisip ng tama, makakabawi siya sa ilang araw. Hindi lang hindi gumagana ng tama. Sa tingin ko, nawalan na siya ng bait. Sinportahan ko siya ng 30 taon at nakatanggap ng mas kaunting kapalit kaysa sa pag-aalaga ng hayop sa bukid. Tay, hanggat alam mo ito sa iyong puso, ano ang alam niya? Isang may bahay lang siya. Hindi ko inakala, pagkatapos ng 30 taon ng pagpapakahirap para sa pamilyang ito,
Magiging sinta pala ako ng pamilya. Kung gayon ang sinta na ito ay maaring magpatuloy sa pagganap ng papel. Evelyn, ibigay mo sa akin ang titulo ng ari-arian. Aling titulo ng ari-arian? Ano sa tingin mo? Yung bahay na tinitirhan natin ngayon. Siyempre, kailangan ko ito para sa isang bagay. Kailangan ko itong gamitin. Para saan? Bakit ang daming tanong? Ibigay mo na lang. Ang bahay na ito ay ang aming pinagsamang ari-arian ng mag-asawa. Hindi mo man lang sasabihin sa akin kung para saan at inaasahan mong ibibigay ko lang ang titulo? Sa tingin mo'y mangyayari iyon? Kailangan ko ito para sa isang mortgage loan. Ito ay para sa kapatid mong si Kevin, hindi ba? $4,000 ay hindi sapat? Anong klaseng gulo ang pinasok niya ngayong oras na ito? Hindi. Para sa akin ito. Ano ang kailangan mo ng ganong pera? Ang iyong pensyon ay $1,200 bawat buwan. Pagkatapos ng mga fixed expenses, $60 bawat buwan, meron ka pang mahigit $1,000 na natitira. At hindi iyon sapat para sa iyo lang? Arthur, sa tingin mo ba'y tanga ako? Arthur, tinuturing mo ba akong tanga? Ano kung ako nga? Si Kevin ay kapatid ko. Paano ako mananatiling walang gagawin? Pamilya tayo. Kaya sinasabi mong gusto mong kunin ang bahay na pinagsamahan natin para bayaran ang utang ng kapatid mo? Arthur, ang bahay na ito ang pinaghirapan nating dalawa habang buhay para maipon. Ito ang ating tahanan. At may kapal ka ng mukha na gamitin ito para iligtas ang pabigat mong kapatid? Ano ang tawag mo sa kanya? Si Kevin pa rin yan. Si Kevin ay hindi ko pamilya. Simula noong maghati tayo sa gastos, ang pamilya mo ay problema mo. Hindi ako magbabayad para sa mga pagkukulang nila. Hindi mo makukuha ang titulo ng ari-arian. Huwag mo nang isipin yan. Evelyn, nagbayad ako ng higit sa kalahati ng bahay na ito. Kung sasabihin kong isasangla ito, iyon na. Hindi mahalaga ang pagsang-ayon mo. Ang pangalan ko ay nasa titulo ng ari-arian din. Hanggat hindi ako pumipirma, tingnan natin kung sino ang magbibigay sa iyo ng utang. Kung may subukan kang madaya, aayusin natin ito sa korte. Ikaw, binabantaan mo ako ngayon? Evelyn, mabalasig ka. Pagsisisihan mo ito. Ma, pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo. Pwede bang tumigil ka na lang? Hindi maganda ang kalusugan ni tatay simula pa lang. Paano kung lumala pa ang kondisyon niya? Siya ang gustong isangla ang bahay. Hindi ako nag-iingay. Tumawag ulit si Lola. Sabi niya, si Tito Kevin ay pinatamaan daw ngayon. May utang siya sa mga nagpapautang na may mataas na interes. Dahil sa pinagsama-samang interes, nasa utang na siya. Mahigit 200,000. Kung hindi siya magbabayad agad, babaliin nila ang mga binti niya. Inaasahan mo na si tatay ko ay manonood lang at hahayaang mamatay ang sarili niyang kapatid? Hindi ko kaya ang ganyang halaga. Kailangan mong kunin ang pera at bayaran ang utang. Nasabi ko na, problema iyan ng tatay mo, hindi ako magbibigay kahit piso. Bakit hindi mo ito makita ng malinaw? Siya ang sarili kong tito. Gusto mo ang tatay ko, ang lola ko, ang buong pamilya ay magsusumpa sa iyo sa likod mo? Justin, ano ang itinuro ko sa iyo sa mga nakaraang taon? Ang tito mo ay isang walang ilalim na hukay. Wala akong pakialam kung sino ang sumusumpa sa akin. Ngunit tiyak na hindi ako tutulong sa sugarol na kapatid ni Arthur. Nanay, talagang mali ang pagkaunawa ko sa iyo. Hindi ko alam na kaya mong maging ganito kawalang puso. Paano mo kayang manood lang at hahayaang mamatay si Kevin? Tulungan siya? Paano? 200,000 ito ngayon. Paano ang susunod? 500,000? 1,000,000? Justin, makinig ka sa akin. Sa bagay na ito, hindi ako makikipagkompromiso. Ang bahay na ito ang aking hangganan. Hindi ako urong. Nanay, Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Kung sa tingin mo kaawa-awa ang tatay mo, kaawa-awa ang lola mo, kaawa-awa ang tito mo, ikaw na ang mag-isip kung paano sila tutulungan. Gamitin mo ang credit card mo, manghiram ka sa mga kaibigan, kumuha ka ng loan, iyon ang kalayaan mo. Ngunit walang sinuman ang hahawak ng kahit anong bagay sa bahay na ito, kahit isang bagay. nanay. Tama ang tatay ko tungkol sa iyo. Inalagaan kanya sa loob ng 30 taon at makakakuha pa siya ng mas maraming pasasalamat mula sa isang hayop. Mas marami pa talaga. Matapos kong tumanggi na isanla ang bahay, tinigil na ni Arthur ang pag-arte. Hindi niya ako pinansin. Hindi ko pinansin ang mga tantrums niya at nagpatuloy lang ako sa pamumuhay. Naiwan siya sa sarili niyang galit pero naiinip na ang mga pinagkakautangan ni Kevin. Binobomba nila kami ng tawag araw-araw hanggang sa dumating ang mga maniningil sa pintuan namin.
Harap sa chismis ng mga kapitbahay, si Arthur, isang lalaking naging respetadong leader sa buong buhay niya, ay tuluyang nawala sa sarili. Evelyn Harper, pakisabi, paano mo ako pinigilan isanla ang sarili kong ari-arian? Binili ko ang bahay na ito. Kung hindi dahil sa'yo, mapupunta ba ang kapatid ko sa ganitong sitwasyon? Dapat bang pag-usapan ng tao ang pamilya? Linawin natin ang isang bagay. Ang may utang ay ang kapatid mong si Kevin, hindi ako. Ang nagpapahiya sa apelyido ay galing din sa pamilya mo. Wala itong kinalaman sa akin, Evelyn Harper. May lakas ka pa ng loob na sabihin yan? Ngayon, sasangayon ka man o hindi? Wala kang karapatang magdesisyon dito. Ibigay ang titulo ng ari-arian. Bitawan mo ako. Kung hindi ka bibitaw, tatawag ako ng pulis. Sige, tawag ka. Ano bang gagawin nila? Pamilya naman ito. Ginagamit ko ang sarili kong bahay para makautang. Bawal ba iyon? Ito ay karahasan sa tahanan. Hinampas ba kita? Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibigay ang titulo ng ari-arian. Maaari tayong bumalik sa dati. Kung hindi, maghahain ako ng diborsyo at sisiguraduhin kong wala kang makukuha. Walang makukuha? Sigurado ka bang gusto mo ng diborsyo? Ano, natakot? Kung natatakot ka, ibigay mo na ang titulo. Sige, magdiborsyo na tayo. Sige. Maghiwalay na tayo. Anong sinabi mo? Sinabi ko, maghihiwalay tayo. Pupunta tayo sa tanggapan ng sibil bukas para maghain ng diborsyo. Pero bago tayo pumunta, kailangan nating ayusin ang ating mga ari-arian ng malinaw. Hindi ako aalis ng walang anuman. Gusto mo pa ring makakuha ng bahagi ng aking mga ari-arian? Sasabihin ko sa'yo, Evelyn, nananaginip ka. Kukuha ako ng abogado para sa diborsyo. Teka lang at makikita mo. Ayos lang ang diborsyo, ngunit huwag mong akalaing makakakuha ka ng kahit isang sentimo. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapaalis siya ng walang anuman. Uy nanay, anong nangyayari? Tumawag si tatay at sinabi na nagiging hindi ka na naman makatuwiran. Nagiging mas matigas ka ba habang tumatanda ka? Bakit kailangan mong gumawa ng malaking gulo sa isang maliit na bagay at guluhin ang buong bahay? Oo, nanay, hindi ka na bumabata. Hindi na ba kayo pwedeng mamuhay ng payapa kasama si tatay? Diborsyuhan ko si Arthur. Bakit kayo maghihiwalay? Dahil lang sa hati sa gastos? Justin? Hindi lang iyon tungkol sa hati sa gastos. Sa nakalipas na 30 taon, pinamahalaan ko ang sambahayan, paglalaba, pagluluto, at paglilinis, laging iniisip ang pamilyang ito. Pero ano naman ang tungkol sa tatay mo? Ginagawang natural ang aking mga pagsisikap at hindi pinapahalagahan at patuloy na ginagamit ang pera para iligtas ang kanyang walang kwentang kapatid. Ano naman ang malaki dyan? Hindi ba puro paglalaba, pagluluto, at paglilinis lang? Gaano kahirap yon? Ang tatay ko ay isang leader. Kung pag-uusapan ng pagod, siya ang nagtatrabaho para suportahan ang pamilyang ito. Mas pagod siya kaysa sa iyo. Oo, nanay, tigilan mo na ang pagpuna-puna. Kahit gusto mong hiwalayan si tatay, wala kang trabaho. Sa $2,000 na upa kada buwan, pagkatapos ng diborsyo, saan ka titira? Sa kalye? Wala kaming silid para sa iyo sa bahay namin. Tama, nanay. Dapat kang umuwi agad at humingi ng tawad kay tatay. Kung babalik ka ngayon, baka mapatawad ka pa niya. Sige na. Desisyon ko na, hindi na kailangan pang magsalita. Tungkol sa kung saan ako titira pagkatapos ng diborsyo, wala na iyon sa inyo. Hi! Nanay. Ginang, naghahanap po ba kayo ng apartment? Sikat na sikat ang development na ito ngayon. Sold out na po ito, wala na pong bakante. Narito po ako para magbenta. Gusto kong pagandahin ang aking kalagayan sa pamumuhay. Wow, ang dami. Ang yaman. Tiyak na siya ay isang may-ari ng lupa. Mayamang tita, ayoko nang magtrabaho. Bakit mo siya tinatawag na tita? Tawagin mo siyang binibini. Bini-bini, ito po tubig. Mag-ingat po, mainit. Salamat po. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Nagkaroon po ako ng ilang problema kamakailan. Nagpaplano po akong magbenta ng apartment para magkaroon ng pondo para sa pamumuhay. Ito ang mga ari-arian na hindi ko pa nirerentahan. Alin sa tingin mo ang mabilis na maibebenta? Bini-bini, ilang properties ba ang meron ka? Yung gusaling iyon doon, binili ko ito gamit ang pera na nakuha ko sa stocks. Ito ay bayad pinsala sa demolisyon. Kung may interesado sa alinman sa mga ito, pwedeng makipag-negotiate. Sige, sige. Bahala na sa akin.
Akala lang ni Arthur na iniwan sa akin ng mga magulang ko ang isang lumang bahay, pero matagal na itong giniba. Noong panahong iyon, binayaran nila ako ng 3 apartment. Mapalad ako. Pagkalipas ng ilang taon, ang 3 iyon ay giniba at naging 12 dosenang. Ang pagbebenta ng isang apartment ay nangangahulugang maaari kong kunin ang pera at mamuhay ng sarili kong buhay. Anong amoy yan dito? Hindi ba naglilinis si nanay? Hindi mo ba nakikita ang dapat gawin? Seryoso ka? Nakikita mong marumi. Linisin mo na ngayon. Ako! Maglinis ka lang ng kaunti, okay? Sa pagkakataong ito, ang aking nanay ay talagang lumampas na. Ang isang laang bahay ay hindi pareho ng ibenta ito. Kailangan namin ng pera at ngayon ginagamit niya ito bilang dahilan para hiwalayan ako. Nababaliw na siya. Akala niya kaya niya akong hiwalayan? Pagkatapos akong hiwalayan, gusto kong makita kung sino pa ang magkakagusto sa kanya. Ang matitira na lang sa kanya ay yung apartment na iniwan sa kanya ng nanay niya. Ang buwan ng upa ay mga $2,000 lang. Paano siya mabubuhay sa ganoon? Ang mga babae, sabi ko sa'yo, kapag wala silang ginagawa, nagsisimula silang magdulot ng gulo. Kailangan siyang turuan ng leksyon o hindi siya matututo. Tama ka, nanay. Dapat ko siyang turuan ng leksyon para malaman niya kung sino talaga ang namumuno sa pamilyang ito. Kahit maghiwalay kami, ako ang iiwan sa kanya. At lahat ng ito, bawat isa, sa bahay na ito, pinaghirapan ko yan. Wala siyang makukuha. Kahit ako ang anak niya, ngunit sa pagkakataong ito talagang hindi ko kayang panigan siya. Hindi ko siya ipagtatanggol. Ang ginawa niya sa pagkakataong ito ay talagang sobra na. Tatay, gawin mo ang kailangan. Nasa likod mo ako. Pinalaki kita ng tama. Yan ang anak ko. Magaling. Uy, Kevin, ipadala mo ang maniningil ng utang kay Evelyn Harper. Turuan mo siya ng leksyon. Pagdating sa paghihiwalay kay Arthur, kailangan kong maghanap ng magaling na abogado sa diborsyo. Uy, Ginang. Ikaw ang bayaw ni Kevin, di ba? Dapat bayaran ang mga utang. Yan ang patakaran. Magbayad ka. Wala akong utang sa iyo. Si Kevin ang may utang sa iyo. Kunin mo sa kanya. Sinabi ni Kevin na babayaran mo ang kanyang mga utang. Sinabi niya na may pera ka. Anong ginagawa mo? Tatawag ako ng pulis. Tatawag ka ng pulis ha? Sinta, ngayon ibigay mo na ang pera. Anong nangyayari? Ginoong Sterling, may matandang babae sa unahan. Mukhang ginigipit siya para sa pera. Bitawan mo ako. Magbayad ka. Bitawan mo. Bayad. Gusto mo pa ring tumawag ng pulis? Bitawan mo ako. Tigil. Sinabi na sa iyo ng ginang na ito na bitawan siya. Sinta, sa iyong edad, sinusubukan mo pa ring maging bayani para sa isang dalaga? Bubugbugin ko ang mga ngipin mo. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Mahal, ikaw din. Babayaran mo to. Ginang, may problema ka ba? Ayos lang ako. Salamat sa kanina. Wala yun. Ito ang card ko. Nanay, saan ka pumunta? Hindi ka na bata, alam mo. Ano, tumatakas ka sa bahay parang masamang teleserye. Justin, umalis na ako at huwag mo akong hanapin. Hindi ko na kayang tumira sa tatay mo. Bukod pa, magdidiborsyo kami. Yung bahay na yon, wala nang dahilan para bumalik ako. Sino ang inaartehan mo ha? Kailangan mo bang umikot ang buong mundo sa'yo? Ilang taon ka ba kumilos? Kahit 3 taong gulang naiintindihan yan. At hindi mo pa rin naiintindihan. Justin, Ikaw ang anak ng babaeng ito, di ba? Hindi ba dapat ikaw ay medyo mas nag-aalala kung nasaktan ba ang nanay mo? Ibig sabihin, kanina lang siya nasa labas ng kalye, muntik ng kalad ka rin. Nanay, anong nangyayari? Bakit may boses ng lalaki akong naririnig? Itong lalaking ito, hindi naman siya dati mong syota, di ba? Hindi mo naman iiwan si tatay para sa kanya, di ba? Ikaw, tama na Justin. Kung tinawagan mo ako para lang sabihin itong kalokohan, patayin mo na. Sabihin mo sa tatay mo, hindi lang siya ang iiwan ko. Kukunin ko ang kalahati ng lahat ng pag-aari niya. Karapat dapat ako sa bawat sentimo. Pasensya na doon, nakaabala ako sa'yo. walang problema. Ito, itago mo ang card. Tatay,
Mukhang hindi nagtagal ang munting leksyon mo para kay nanay. Tumawag siya at naglakas loob na sabihin sa akin na hindi lang siya makikipagdiborsyo sa'yo, kukunin niya ang kalahati ng lahat ng pag-aari mo. Sabi niya karapat-dapat siya sa bawat sentimo. Ano? Ang kapal ng mukha niya, hindi ba? Kung wala siyang hiya hindi na rin ako magpipigil. Sisiguraduhin kong makita ng buong kapitbahayan kung sino talaga siya. Anak, i-text mo ang nanay mo ngayon din. Sabihin mo sa kanya na itinutulak niya ako sa pagpapatiwakal. Kailangan niyang bumalik dito ngayon. Kung hindi siya babalik, siya ang magiging kontrabida ng siglo. Magandang naisip yan, anak. Arthur, parang may kumakatok na mga tao. Mukha siyang mabuting tao. Paano siya napasama sa mga taong iyon? Ewan, hindi mo talaga kilala ang isang tao. Palagi silang nag-aaway sa bahay kamakailan. Sigurado ako, yung kapatid niyang si Kevin. Mahigit 4 na po na siya. Wala pa rin ginagawa. Hindi pa kasal. Nanay, bumalik ka na sa wakas. Nasa kwarto si tatay. Ayaw lumabas o magsalita. Tatay, buksan mo ang pinto, pakiusap. Pwede ba? Ako ito, Justin. Huwag mo akong takutin ng ganito. Arthur, hindi ka pwedeng nasa problema. Kung may mangyari sa'yo, ano ang gagawin ko? Buksan mo lang ang pinto, pakiusap. Umalis ka. Nanay, anong ginagawa mo? Ano? Para sirain ito. Lumayo kayo lahat. Lumapit pa kayo. Lulukso ako. Tatay, paano mo naisip ang ganito? Ano bang nangyari sa'yo? Hoy, bitawan mo ako. 30 taon ko na siyang sinusuportahan. 30 taon. At ngayon, ginagambala niya ako sa pera. Gusto niyang magdiborsyo at gusto niyang kunin ang kalahati ng lahat ng pag-aari ko. Ano bang nagawa ko para magkaroon ng babaeng tulad nito? Ayoko nang mabuhay. Arthur, Arthur, napakadignidad mo sa buong buhay mo. Ngayon, para lang maiwasang hatiin ang mga ari-arian sa akin, handang gawin mo ang kaawa-awang munting pag-arte na ito at magpanggap na biktima. Tatay, ano bang masama para gawin mo ito? Anak, hindi ka pwedeng mamatay. Kung mamatay ka, ano ang gagawin ko? Hindi ko naisip na ang buong pamilya na ito ay magagaling palang artista. Gusto lang ni Arthur na makita ng mga kapitbahay ng kanilang sariling mga mata kung paano siya ay itinutulak sa bingit ng kanyang sariling asawa. Evelyn, wala kang puso na babae. Kung hindi ka naging walang trabaho sa loob ng 30 taon na umaasa ng buo sa anak ko at ngayon na siya ay retirado na, gusto mong makipagdiborsyo at kunin ang kalahati ng kanyang mga ari-arian. Kung hindi, magiging ganito ba siya? Tatay, alam ni nanay na mali siya. Bilisan mo lumapit at humingi ng tawad kay tatay. Bakit ka nakatayo lang dyan? Tingnan mo, Ginang Harper, matagal na kayong magkasama. Kung ano man ang problema, hayaan nyo na lang. Eksakto. Kung may mamatay dito, ano ang mangyayari sa halaga ng ating mga ari-arian? Ang pamilya niyo ay hindi pwedeng maging ganito kasakim. Sige, Arthur. Tumalon ka dito mismo ngayon. Sige na, record ko ito para sa'yo. Ipaskin mo sa group chat ng mga retirado mo. Hayaan mo ang lahat ng dati mong kasamahan at mga dating kaibigan na makita kung paano ang dati nilang pinuno upang mabayaran ang mga utang ng kanyang kapatid na sugarol ay nag-i-emote ng pagpapakamatay para pilitin ang kanyang asawa na ibenta ang bahay. Nanay, nababaliw ka na ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Tingnan nyo ito lahat. Ang manugang ko ay sinusubukang itulak ang anak ko sa kamatayan. Tara, huwag kayong nakatayo lang at nanonood. Record natin ito lahat. Hayaan ang buong kapitbahayan na makita kung paano itong matandang lalaki nag-aaway, gumugulong sa lupa, kumikilos na parang isang ganap na buhong. Sige, tumalon. Hindi ba gusto mong mamatay? Bakit hindi ka tumatalon? Kailangan mo ng tulak. Ikaw? Tay? Sige, tumalon ka. Bakit ka nakaupo? Hindi mo ba gustong mamatay? Kung tatalon ka, ang utang ng kapatid mong lalaki 30,000 dolyar sa nagpapautang na may mataas na interes? Hindi ako magbabayad kahit 1 sentimo at ang nanay mo, hindi ko rin siya susuportahan. Evelyn Harper, ikaw ay isang halimaw. Hinihimok mo ang sarili mong asawa sa kamatayan. Pinagmamalupitan mo ang iyong biyenan. Ang bahay na ito na tinitirhan natin ay ari-arian ng ating kasal. Tumalon ka, sa akin na lang ang bahay. Ibebenta ko ito at ang pera sa akin na rin lahat. Akala mo may pakialam pa ako sa kapatid mo? Ikaw ay magiging katatawanan ng bayan. Kaawa-awa. Ikaw na munting sinta.
Ako ang malupit? Arthur, sino ba talaga ang malupit dito? Sino ang para bayaran ang utang sa sugal ng kapatid, nagdala ng mga nagpapautang na may mataas na interes sa ating pintuan? Hindi alintana kung ang buong pamilya ay mabuhay o mamatay? At sino ang, pagkatapos kong tumanggi, nagpatupad ng maruming taktika na magbantang tatalon para pilitin ang sariling asawa? Karapat dapat ka bang maging asawa? Ikaw? Nagsisinungaling ka, hindi ako. Oo talaga? Kung gayon ano itong lahat? Gusto mo lang akong pilitin na sumuko, paiyakin ako, aminin na ako ay mali at humingi ng tawad para isipin ng lahat na ako ang nagtulak sa'yo sa kamatayan at ako ang sinta? Hindi ba dahil lang napakakuripot mo? Ang kumuha ng kaunti sa pera mo parang kumukuha ng buhay mo. Kung hindi, mapipilitan ba si tatay sa ganito? Hayaan mong linawin ko ito ngayon. Ang kasal na ito. Tapos na. 9:00 ng umaga bukas, magkita tayo sa City Hall. Kung hindi ka dumating, magsisimula ako ng legal na aksyon agad. Magsasampa ako ng diborsyo at pagkatapos ang video na ito ng iyong pagbabantang tatalon ay magiging ebidensya na pinipilit mo ako para maitago mo ang mga ari-arian. Burahin mo yung video ngayon din. Ibigay mo na. Tungkol sa paghahati ng ating mga ari-arian, ang bahay na ito ay pag-aari nating mag-asawa. Ito ay nagkakahalaga ng 3 milyong dolyar. Ibebenta natin ang bahay pagkatapos ng diborsyo. Hahatiin natin ito ng 50-50. Hindi ako sang-ayon. Ang bahay na ito ay binili gamit ang pinaghirapang pera ng anak ko. Anong karapatan mong kumuha ng kalahati? Evelyn, sobra ka na talaga. Kahit na ibenta ko ang bahay, wala kang makukuhang kahit 1 sentimo. Kung kukunin mo ang pera ng tatay ko, tatalon din ako mula rito. Ang buong pamilya mo talaga ay marunong magdrama. Evelyn, alam ko, sinisikap mo lang akong pilitin na isuko si Kevin. Pero sabihin ko sa'yo, ang determinasyon ng pamilya Jiang ay hindi matitinag ng isang tagalabas na tulad mo. Kung hihingi ka ng tawad sa akin ngayon din, hayaan mong ako ang mamahala sa iyong kita sa renta at maglingkod ka sa akin ng buong puso, baka hindi na kita hiwalayan. Makikipaghiwalay ka sa edad mong yan. Nakakahiya ka talaga. Gumagawa ka ng eksena. Masaya ba ito para sa'yo? Ngayon ay malinaw na sa akin. Ayaw mong hiwalayan ko si Arthur dahil lang ayaw mong kunin ko ang mga ari-arian ng pamilya mo. Pero bigla kong naisip, tungkol sa kasal na ito, tatapusin ko ito anuman ang mangyari. Hindi ko na gusto ang mga ari-arian. Ayon sa gusto mo, aalis ako ng walang anuman. Ang dahilan kung bakit gusto ko ng bahagi ng ari-arian ay dahil lang hindi ko matanggap ang pride ko. Pero kung magtatagal pa ito, kung matutuloy man ang diborsyo ay hindi sigurado. Dahil napagkasunduan na nating lahat, wala nang bawian. Tama, ang pangako ay pangako at hindi mo pwedeng bawiin. Huwag kang mag-alala. Dahil sinabi ko na hindi ako magbabago ng isip. Simula ngayon, hindi na tayo pamilya. Justin, laki ka na. May sarili ka ng pamilya, hindi na kita aalagaan. Kailan mo ba ako inalagaan? Ang ginagawa mo lang ay gastusin ang pera ng tatay ko sa bahay. Lahat ng meron ako ngayon ay dahil sa suporta ng tatay ko. Ang bahay ko, ang karera ko, lahat ay dahil sa kanya. Sana masasabi mo pa rin yan. Pagkalabas ko ng bahay na ito, sana marunong kang kumilos. Anong ibig sabihin niya? Marunong kang kumilos? Anong kailangan kong gawin? Ayos naman kami ni Justin. Bagamat minsan, medyo kamukha niya ang tatay niya. Justin, magaling ka. Ang babaeng tulad niya ay hindi dapat makakuha ng kahit ano. Dahil pumayag siyang umalis na walang dala, hayaan mo na siya. Hindi ako naniniwala pagkatapos akong hiwalayan, makakahanap siya ng mas magaling. May trabaho ba siya? May pera ba siya? Yung maliit na 2,000 dolyar na upa? Anong magagawa nun? At wala nang kalokohang diborsyo pero mananatili sa bahay. Kung maglakas loob siyang makipaghiwalay, papalabasin natin siya agad-agad. Kung hindi siya umupa o tumira sa bahay ng dati niyang pamilya, saan kukuha ng pera? 30 taon ko na siyang sinusuportahan. Kung magkano ang pera niya sa bulsa, alam ko mismo. Anak, ikaw ang lehitimong tagapagmana ng ating pamilya. Dapat lagi kang pumanig sa ating pamilya. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, Tay. Justin, mahal. Tingnan mo kung may dinala ang nanay mo. Anumang bagay na pag-aari ng pamilyang ito. Bantayan mo siya. Gusto mong suriin ang mga bag ko? Sige, dali. Wala akong kinuha sa mga Jiang. Ibinigay ni Arthur ang lahat ng pera natin kay Kevin. Wala namang mahalaga dito. Nanay,
Ito na ang huling pagkakataon mo. Kung pagsisihan mo ito, maaari mo pa itong ayusin. Pero kung lalabas ka sa pintong iyan, saan ka naman pupunta? Hindi mo naman seryosong iniisip na mabubuhay ka sa $2,000 isang buwan sa natitira mong buhay. Kita mo, sinabi ko sa'yo hindi siya aalis. Matagal na siyang nag-iimpake pero nandito pa rin siya. Naghihintay na may pumigil sa kanya. Hindi mo kayang palayawin ang isang babae. Paano siya makakaalis sa bahay na ito? Sige, Lahat tayo pumunta para kausapin siya. Tama na. ang galing ng pag-arte. Kung aalis ka sa bahay na ito ngayon, huwag kang babalik kailanman. Sige, hindi na ako babalik. At isa pa. Huwag mong kalimutan ang bukas. Kukuha kami ng sertipiko ng diborsyo sa City Hall. Sa wakas, tapos na. Kumusta? Saan po, Ginang? Suncrest Estate po. Suncrest Estate? Yan ang tirahan ng mayayaman na mga tao. Sa damit mong ganyan, sigurado ka bang doon ka bababa? Sigurado. Meron akong ilang ari-arian sa lugar na iyon. Isa sa mga ito, sa pangalan ni Arthur, ay ibinigay sa anak kong si Justin. Masyado na akong matipid sa tagal. Panahon na para simulan ko ang magsaya sa bago kong buhay. Ang laki ng lugar na ito. Ang nakatira dito mag-isa, parang medyo walang laman. Pero sa kabilang banda, mas komportable ang mamuhay mag-isa. Pwede kong gawin ang kahit anong gusto ko, kahit kailan ko gusto. Ang mga damit na suot ko kailangan nang itapon. Nagbihis lang ako ng ganyan para makatipid para sa pamilya. Pero simula bukas, kami ni Arthur ay kukuha na ng sertipiko ng diborsyo kaya hindi na kailangan iyon. Tamang-tama ang oras. Tara na. Nanay, pwede ka pang magbago ng isip. Wala akong pagsisisi. Sobra na ako sa pamumuhay kasama ng iyong tatay. Kahit ano ang bilhin ko, kailangan kong iulat sa kanya. Ngayon, walang kumokontrol sa akin. Una, kunin mo itong kasunduan na aalis na walang dala at pirmahan mo. Kakaiba iyan. Pagkatapos akong hiwalayan ni Evelyn, dapat ay nahihirapan siya. Bakit siya mukhang napakaliwanag at puno ng sigla ngayon? Tara, kunin na natin ang sertipiko ng diborsyo. Hindi na natin kailangang magkita pagkatapos nito. Hiwalay na ba talaga tayo? Saan siya kumukuha ng tapang para hiwalayan ako? Evelyn, anong balak mo? Arthur, mula ngayon, walang magbabantay ng titulo ng ari-arian mo. Maaari mo itong isanla kahit paano mo gusto. Sige lang, wala na akong pakialam. Nanay, kailangan ba talagang umabot sa ganito? Kumusta? Ganon kabilis? Sige, pupunta ako ngayon para tingnan. Umuwi ka na. Sasama ako kay Kevin para isanla ang ari-arian. Evelyn, kapag wala na sila sa daan ko, magagawa ko ang kahit ano na gusto ko. Evelyn, may kliyente ako na kakabalik lang mula sa ibang bansa. Kailangan niya ng matutuluyan. At hulaan mo, napansin niya ang lugar mo sa ari-arian ng Suncrest, yang marangyang penthouse. Gusto niya itong makita ng personal. Kung magustuhan niya, babayaran niya ito ng cash kaagad. Ang marangya penthouse? Hindi ba iyon ang apartment pangkasal ni Justin? Huwag mong sabihin sa akin na maling titulo ng ari-arian ang kinuha ko noong araw na iyon. Anong problema? Nakapag-schedule na ako ng oras kasama ang kliyente. Gusto mo bang tingnan muna? Ang lugar na yon, doon nakatira ang anak ko at ang kanyang asawa. Hindi ito ibinebenta ngayon. Maaari mo ba siyang ipakita ng isa pa? Sige. Makikipag-ugnayan na lang ako sa iyo mamaya. Sige, mukhang maganda. Binibini, pumunta ka rito. Kailangan ko kayong gumawa ng dokumento para sa akin. Gusto kong isanla ang isang ari-arian. Ginoo, pasensya na pero ako ay tumutulong sa babaeng ito ngayon. Evelyn. Anong ginagawa mo dito? Evelyn, kaya pala nandito ka para ibenta ang lugar mo. Magkakilala pala kayo. Well, Evelyn, kung hindi ka tututol, tutulungan ko ang ginoong ito sa kanyang papel ng utang sa bahay. Evelyn, kaya pala naglakas loob kang makipaghiwalay. Kaya plano mong ibenta ang maliit na apartment na yan, ha?
Sa pagkakaalala ko, ang lugar na ipinamana sa iyo ng iyong mga magulang, 300 square feet lang. Seryoso, magkano kaya ang ibebenta niyan? Evelyn, tingnan mo, ayaw kong sabihin ito pero itinatapon mo ang isang napakagandang buhay na mayroon ka sa pamamagitan ng pagpupumilit na makipaghiwalay. Sa edad mo, wala kang pera, walang trabaho. Pagbebenta ng bahay mo, mapapalimos ka rin sa kalye. Huwag kang pumunta sa pinto namin. Hoy, si Evelyn siya ay talagang... Ayos lang. Sige, tulungan mo muna sila. Pagkatapos ng lahat, may utang sila sa nagpapautang na may mataas na interes, alam mo. Kung hindi nila maayos ang utang na iyan agad, sino ang nakakaalam kung anong mga bahagi ang mawawala? Ang buong pamilya ay maaaring maubos. Evelyn, huwag kang masyadong bastos. Nakikita mo, ito ang nangyayari kapag umalis kang walang pera, walang trabaho. Ngayon ay ibebenta niya ang kanyang tanging ari-arian. Ginagaranti ako, sa loob ng 1 buwan, babalik siya sa akin na umiiyak. Arthur, kung gayon, huwag mo siyang patawarin. Ang isang babaeng tulad niya kailangang ilagay sa kanyang lugar. Ang pinto ng aming pamilya ay hindi basta-basta mapapasok at lalabasan gaya ng gusto mo. Eksakto. Ang iyong buwanang pensyon ay $8,000. Hindi namin hahayaang makakuha ang isang babaeng tulad niya ng kahit 1 sentimo nito. May bahay na si Evelyn ngayon. Siya ang nasa kontrol. Ngayon gusto pa niya itong ibenta para sa pera. Hindi namin siya pwedeng umalis na dala-dala ang lahat ng perang iyon. Nanay, sundan mo siya at saka tayo. Ang dami kong ari-arian. Nalito pa ako sa titulo ng ari-arian. Pero hindi ako nagmamadaling ibenta. Naghihintay lang ng tamang tao. Isang hot Amerikano, paki. Ang galing ng timing. Nakasalubong kita dito. Uminom ka rin pala ng hot Amerikano? Tumatanda na ako, kailangan ko ng maiinom na mainit. Yung gago kanina, hindi ka na naman inaano, di ba? Kung magkaroon ka ng problema, pwedeng tumawag sa akin anytime. Nakatira ako sa isang hotel malapit. Wala yun. Naayos na lahat. Negosyo ba ito? Hindi, kakagaling ko lang sa ibang bansa. Nagpaplano akong bumili ng bahay, pero biglang sinabi sa akin ng landlord na kailangan daw tumira doon ng anak niya. Kaya sa hotel muna ako ngayon. Huwag mong sabihin na ikaw ang yung pinag-uusapan ng agent na gustong bumili ng marangyang penthouse? Huwag mong sabihin na ikaw ang landlord na ayaw ibenta. Yung lugar na yun. Binili ko yun bilang regalo sa kasal ng anak ko at ng asawa niya. Noong isang araw, nung sinabi kong ibebenta ko ito, napagkamalan kong nailabas ang titulo ng ari-arian nila. Ganun ba? 2 hot Amerikano. Salamat. Kung naghahanap ka ng lugar na titirhan, may iba pa akong ari-arian na binebenta. Kung libre ka bukas, pwede kitang ihatid para makita. At ililibre kita ng tanghalian bilang pasasalamat sa huling pagkakataon. Sige. Galing. Sa totoo lang, nagsasawa na ako sa kumakain mag-isa, nakakalungkot kasi. Sige, kita tayo bukas. Kita-kits bukas. Sanang mag-dinner tayo pero ngayon ganito? Evelyn, wala kang puso, walang kwentang taong masama. Kinuha mo ang pinaghirapan ng anak ko sa kalahati ng kanyang buhay at ninakaw mo lahat. Paano mabubuhay ngayon ang anak ko? May tao ba? Tingnan ninyo ito. Itong babaeng ito ay sumipsip sa anak ko sa loob ng 30 taon. At ngayong retirado na siya, hiwalayan na siya. Sinisira niya siya. Hiwalayan ko si Arthur at aalis ng walang anuman. Anong ibig mong sabihin, dinaya mo ang pera ng anak mo? Nandoon lahat, sa kasunduang aalis ng walang anuman, nakasulat ng malinaw. Kung patuloy mo ito, tatawag ako ng pulis. Evelyn, sinusubukan mong patayin ang anak ko. Narito ako para makamit ang hustisya para sa anak ko. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Susubukan mong manakit? Aray, sinaktan niya ako. Tulong, may tao ba? Tulong. Tingnan ninyo ito, lahat. Binubugbog nila ang isang matandang babae. Ginang, hindi naman kayo manloloko, di ba? Wala akong nakitang humawak sa inyo. Ginang, tatawag kami ng pulis para sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Nakuha namin sa video. Pwede kaming maging saksi ninyo.
Ginoo, Ginang, tatawagan namin ang pulis para sa inyo. Huwag mag-alala, nakuha namin ito sa video. Susuportahan ka namin. Anong scam? Walang scam. Yan ang manugang ko. Hiniwalayan niya ang anak ko at inubos ang lahat ng pera niya. Sabihin mo sa akin, patas ba iyon? Paano ba naman may babaeng ganito kawalang hiya? Kawawa naman ang anak ko. Payuhan kita, tigilan mo na ang pag-arte. Ang mga residente sa aming komunidad may klase. Akala mo ba sa pag-aalboroto dito, pagsasabi ng kalokohan ay mapaparamdam sa mga taong ito na magkasala ako? Eksakto. Ang mga mababait na tao ay napakasophistikado. Paano nila lolokohin ang anak mo? Sige Evelyn Harper, nandaya ka kay Arthur. Kaya pala gusto mo ng diborsyo. May iba ka na palang lalaki. Ingatan mo ang sinasabi mo. Alam mo kung bakit ko hiniwalayan ang anak mo. Alam mo yon? Ginang Harper, kailangan mo bang ako ang humawak nito? May mga connection pa rin ako. Kaya kong asikasuhin ito. Ang gwapo. Ang gwapo. Kaya ko ito. Tingnan ninyo lahat, binabantaan niya ako. Gusto niya akong patayin. Evelyn Harper, napakasama mo. Hindi sapat ang pagkuha ng pera. Ngayon gusto mo rin akong patayin? Martha! Tigilan mo na ang pag-arte. Kung ipagpatuloy mo ito, ipapalabas ko ang video ng anak mong nagbabantang tumalon sa buong internet. Wala kang hiya. Pero may hiya ba siya? May mga reklamo kami tungkol sa iyo na nagdudulot ng gulo dito. Sasama ka sa amin. Hindi ako sasama. Sabi ko hindi ako pupunta kahit saan. Kung hindi mo ibabalik ang pera ng anak ko, hindi ako aalis kahit 1 pulgada. Evelyn Harper, ipapahuli mo ba ako sa kanila? Alisin mo ang kamay mo sa akin. Ang apo ko ang may-ari ng bahay dito. Martha, kung hindi ka titigil at patuloy kang magdudulot ng gulo, tatawag ako ng pulis ngayon din. Ha? Ang manugang na babae ay tatawag ng pulis sa kanyang biyenan? Labag iyan sa lahat ng kagandahang asal. Unawain mo ito, hiwalay na ako. Lola, Oh, Justin, tingnan mo ang nanay mo. Kakahiwalay lang niya sa tatay mo at may dala na siyang lalaki sa bahay. sinabi ko sa'yo, bakit kailangan mong makipaghiwalay? May iba ka talaga. Wala ka nang pakialam sa pamilyang ito. Naniniwala ka talaga sa kalokohan ng lola mo? Anong kalokohan? Naniniwala lang ako sa nakikita ko. Inapi mo si Lola at itinulak mo si tatay na magtangkang magpakamatay at gusto mo pang kunin ang kalahati ng pinaghirapan ni tatay. At ngayon may relasyon ka na sa mabuting lalaki na ito. Wala akong ina na kasing walang hiya mo. Evelyn, paano mo nagawang sakta ng aking pamilya? Mahal na apo, hindi pa ako tapos sa iyo. Lola! Hindi ako nananakit ng babae o matatanda. Pero kung ipagpapatuloy mo ito at patuloy kang magdudulot ng gulo, huwag mo akong sisihin kung mawalan ako ng pasensya. Pinapayagan mo lang ang isang tagalabas na saktaan si Lola? Ngayon nakikita ko ang tunay mong kulay. Walang hiya. Justin, nanay mo ako. Ganyan ka ba makipag-usap sa nanay mo? Naaalala mo pa bang nanay mo ako? Ginulo mo ang buong pamilya natin. Ngayon para sa kanya, sinaktan mo si Lola. Sinaktan mo pa ako. Ayoko ng nanay na tulad mo. Justin, ako mismo ang nagpalaki sa iyo mula noong bata ka pa. Hindi ako makapaniwalang gagawin mo kausapin ako ng ganito. Naaalala ko nung nasa high school ka, gising ako sa iyo tuwing gabi nag-aaral hanggang madaling araw. Sa araw, hinatid at sinundo kita sa paaralan. Noong mga panahong iyon, sinabi mo pa sa akin si nanay ang pinakamasipag na tao sa mundo. Nang maglaon? Bakit ka nagiging emosyonal? Wala iyon. Kumpara sa ginawa ni tatay, wala iyon. Isa ka lang taong iningatan ni tatay sa bahay. Nakahanap ka ng ibang tao na susuporta sa iyo ngayon, di ba? Nahihiya akong tawagin kang nanay ko. Sobra na iyan. Anak na walang utang na loob. Paano niya makakausap ang kanyang ina ng ganoon? Sobra na iyon. Pumunta kami rito ng iyong ina para tumingin ng bahay. Tumingin ng bahay? Anong bahay? Ang lumang bahay ni nanay ay wala rito. Huwag mong sabihin na tinitingnan mo ang bahay ko. Nandito ako para bilhin ng lugar. Sa totoo lang, malas mo. Ang luma at sira-sirang bahay ng nanay ko wala dito. Ang lugar na ito ay bahay ko. Ang tatay ko ay nagsumikap ng todo at binili ito ng buo. Isang marangyang penthouse. Lahat ng paglalaba at pagluluto mo, kumpara sa tatay ko, walang kabuluhan. Ito ang anak na pinalaki ko ng buong puso. Lahat ng ginawa ko ay walang kabuluhan sa kanya. Lola, alis na tayo. Noong panahon na iyon, siya ang gustong makipaghiwalay. Ngayong hindi siya maganda ang lagay doon, kalimutan na niya ang pagbalik sa bahay ko. Ang bahay ko ay hindi bukas para sa iyo.
Sige, lahat bumalik na. Ginang Harper tungkol sa property na yan, kung iniisip mong ibenta, kukunin ko sa iyo. Oo. Balak ko itong ibenta. Ngunit, natatakot ako na tumanggi silang umalis. Pwede mo ba akong tulungan dyan? Matagal na akong hindi nakauwi sa bansa, pero may mga connection pa rin ako. Walang sino man ang makakakuha ng mga ari-arian ko. Salamat. Justin, dahil hinahamak mo ang lahat ng ginawa ko para sa iyo, babawiin ko lahat ng ibinigay ko sa iyo. Kung ano man ang gusto mo, humingi ka sa dakila mong tatay. Tingnan mo kung ano ang maibibigay niya sa iyo. Nagdesisyon na ako. Ibinebenta ko ang marangyang penthouse kung saan nakatira ang anak ko at ang kanyang asawa. Evelyn, marami kang ari-arian. Bakit hindi mo nalang bilhan siya ng mas maganda? Hindi, gusto ko silang maging walang tirahan. Ginoo, napakabuti mo. Nagbabayad ng buo para sa ganoong marangyang penthouse. Ito ang pinakamadaling deal na naisagawa ko. Kapag may gusto ka, kunin mo. Salamat sa iyong tulong, Ginoong Sterling. Sana ay masiyahan ka sa iyong bagong tahanan. Ipaalam mo sa akin kung may kailangan ka. Nakatira ako mismo sa itaas. Eh di magiging magkapit-bahay tayo ng isang maganda. Ang titulo ng ari-arian ay darating sa loob ng mga 7 araw ng negosyo. I-deliver ko ang mga dokumento sa inyong dalawa pagkatapos at maaari na nating ituloy ang paglipat. Sige, babalik ako at aayusin ang mga bagay. Gagawin natin ang paglipat sa loob ng ilang araw. Maaari kang lumipat kahit kailan mo gusto. Hintayin natin na handa na ang titulo ng ari-arian. Para sa ganon, maayos at legal ang lahat. Well, iiwan ko kayong dalawa para mag-usap. Pupunta na ako para pumirma ng kontrata. Okay? Ang sinta ng kapatid ko, bakit mag-abala sa lehitimong nagpapautang? Dumiretso na lang ako sa nagpapautang na may mataas na interes. Bibigyan nila ako ng sobra pang 100,000. Habang may pera tayo, bilhin mo ako ng ilang gintong pulseras. Para naman sa natitirang pera, ilagay mo sa aking investment fund. Panalo talaga ito. Kung sana lang may pera pa tayo, edi sigurado na tayo habang buhay. So ano ang plano? Mamimili kasama ang aking mga kaibigan, tapos dadalo sa isang lecture. Sino ang kinukunan mo ng litrato? Sino pa? Ang dating asawa ni Arthur. Ipadala ko ito kay Arthur. Kakadiborsyo lang nila ilang araw ang nakalipas at naglalandian na siya sa labas. Handa na ang hapunan. Ano ito? Kahit baboy ay hindi kakain ito. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Gusto ko ng lugaw na may seafood. Ang mga alimango ay dapat puno ng itlog. Bakit hindi mo kunin? Ang pihikan mo, dapat kang magpasalamat na may pagkain ka. Tigilan mo ang pagiging demanding. Maghanap ka ng ibang mag-aalaga sa iyo. Ang luto ni Evelyn ay laging masarap. Bakit hindi ka nakikinig? Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang hindi kasing galing ng sarili mong ina si Evelyn? Tama. Hindi ba sinabi ni Kevin na kukunin niya ang pera ngayon? Bakit hindi pa siya bumabalik? Ma, dapat mo rin siyang kausapin. Lalaki na siya. Huwag mo nang hayaan na magsugal pa siya. Hoy, nasa loob. Lumabas ka dito. Ano ba? Ano sa tingin mo ginagawa mo? Sinong nagpapasok sa'yo? Pumapasok ka ng walang pahintulot. Alam mo yon, di ba? Lumabas ka dito ngayon. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. Matandang lalaki, mag-ingat ka. Ang bahay na ito, simula na ngayon, pag-aari na ng kumpanya namin. Nakuha mo? Mahal, tingnan mong mabuti. Nakasulat lahat dito sa itim at puti. Ang bahay ay isinangla sa kumpanya namin. Kaya sa amin na ito ngayon. Ano ba? Paano naging posible iyon? Teka, sandali. Kumuha lang kami ng pautang na may bahay bilang sangla. Paano ito naging sa inyo? Makinig ka, matandang lalaki. Bingi ka ba o ano? Ang bahay na ito, isinangla ito ni Kevin sa amin. Ngayon, nandito kami para kunin ito. Ano ba naman? Nanay, tawagan mo si Kevin ngayon din. Alamin mo kung ano ang nangyayari. Wala akong pakialam kay Kevin, John, o kung sino man. Lumabas kayo. Ngayon, kung hindi, hindi ako magiging mabait. Ang bahay namin, nagsangla lang kami. Hanggat nagbabayad kami sa tamang oras, hindi nyo kami pwedeng palayasin ng basta-basta. Matandang lalaki, ngayon makatuwiran ka na. Kung may utang ka, magbayad ka sa takdang oras. Kayo 3 araw na kayong huli. Lumabas kayo dito ngayon, lumabas. Mga tulisan lang kayo, sinasabi ko Hindi kami sa'yo. aalis. Tatawag ako ng pulis. Mga tulisan kayo. Tatawag ako ng pulis, tatawag ako ngayon din.
Tatawag ng pulis? Nababaliw ka na ba? Gusto mo bang mapatay si Kevin? Kausapin mo muna siya. Ah! Aray! Oh, ay nako, Evelyn. Ay, hindi. Ang likod ko. Ay, ang likod ko? Ay nako. Si Evelyn? Anong ginagawa niya sa ibang lalaki? Ano? Teka, hindi. Kevin. Oh, Kevin? Ano ba ang ginawa mo sa bahay natin? Kami ni nanay ay pinalayas. Pare, kalmahan mo. Isinangla ko ang bahay sa isang nagpapautang na may mataas na interes. Binayaran ko ang utang at marami pa akong natitirang pera. Ay, nako naman. Kevin, magsabi ka ng totoo. Magkano ang nakuha mo para sa bahay ko? 1.5 milyong dolyar, 500,000 ang ginamit para magbayad ng mga utang at may 1 milyon na natitira. Ikaw. Tay. Kevin, ang bahay ng tatay ko, mahigit 120 metro kwadrado. Mahigit 20,000 bawat metro kwadrado. Iyon ay dapat na nagkakahalaga ng mahigit 3 milyon. Kahit na isinala mo ito sa halagang 1 milyon, pero paano mo nawala ang bahay mo rin? Pero sinabi mo, 200,000 lang ang utang mo. Paano naging 500,000? 200,000 ay 1 linggo na ang nakalipas. Medyo matagal na, tumaas ang interes. Arthur, kumalma ka. Alam ko kung magkano ang halaga ng bahay mo. Pero ang mga nagpapautang na may mataas na interes ay nagbibigay ng pera ng mabilis. Kung pumunta ka sa regular na bangko, sino ang magpapahiram sa iyo ng ganyang kalaki? Tapos ano ang tungkol sa natitira? Ano ang tungkol sa 1 milyon? Huwag mong sabihin sa akin na sinugal mo ulit lahat at natalo mo lahat. Relax, ininvest ko ito. Siguradong panalo ito. Tingnan mo ang sarili mo. Naging may bahay ka sa maraming taon at hindi ka bumili ng maganda para sa sarili mo. Kaya, natutuwa ba sa kasiyahan ng pamimili? Ang buhay ay mas maganda ngayon. May sarili akong oras, ginagastos ang sarili kong pera. Dati, ako ay isang ina, isang asawa, ngunit hindi ko naging tunay na sarili. Evelyn, sa tingin ko ito ay perpekto para sa iyo. Tara. Tayo na at turuan sila ng leksyon. Ipakita sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon isang reyna ng stock sa atin. Kapag pinag-uusapan ng mga tao ang pag-i-invest, ang unang pumapasok sa isip ay ang mga tangible na investment, tulad ng real estate. Tingnan mo yung guwapong matandang lalaki. Sa pagkakarinig ko, isa siyang investor sa Wall Street. Ipakita mo sa kanya ang kaya mo. Ipakilala mo sa kanya na ang ating si Evelyn, kahit noong bata pa siya, ay reyna na ng stock, na nangingibabaw sa stock market. Binili mo ang buong gusaling iyan gamit ang kita mo sa stocks. Oh, sige na. Ikaw tigilan mo na ang pagsasabi ng gwapong matandang lalaki. Ang trabaho namin ay may kinalaman sa relasyong internasyonal. Maganda ang pagkakasabi. Tama na. Huwag kang masyadong mayabang. Ano ang dapat katakutan kung ang guwapong ginoong iyon ay ilang beses ka lang tiningnan? Hindi niya ginawa. Mga panandali ang pagbabago at pagtaas. Kaya si Ginoong Sterling ay talagang isang investor na galing sa Wall Street. Talagang kahanga-hanga ang kanyang resume. Ang kanyang kumpanya ay nag-public sa pamamagitan ng IPO noong mga 90s. Nabighani ka. Hindi, tinitingnan ko lang ang mga K-line charts dahil ang kanilang pagtaas at pagbaba ay napakakaakit-akit. Kinakatawan nila hindi lang oras, kundi pati ang pag-angat at pagbagsak ng hindi mabilang na tao. Actually, sa tingin ko, medyo masuwerte ako na kumita ng pera sa stock market na nagbigay sa akin ng lakas ng loob na magsimulang muli ngayon. Gusto kong matutunan lahat ng kahanga-hangang estratehiya sa pamumuhunan. Ginoong Sterling, anong mga sektor sa tingin mo ang gaganap ng maayos sa susunod na taon? Magandang tanong iyan. Saka natin papahayagin ang babaeng ito na suriin ito para sa atin dahil sa huli, ang kanyang mga tala ay napakaingat at masinsin. Ako? Oo. Ang ating salon ay tungkol sa malayang pagsasalita at pag-iisip ng matapang ng walang pag-aalinlangan. Oh, sige na at hayaan silang makita kung gaano kahanga-hanga ang reyna ng stock.
Kaya mo iyan. Sa totoo lang, kinakabahan talaga akong magsalita dito. Ang aking karanasan sa pamumuhunan ay maaaring hindi kasing dami ng lahat dito. Pero pagdating sa pagiging biktima, ako ang tunay na halimbawa. 3? Buong dekada. Isang klasikong biktima. Kaya ngayon magbabahagi lang ako ng ilang kaisipan. Iyon lang mula sa aking 30 taon sa larangan. Salamat sa inyong lahat. 30 taon, hiwalay sa aking mga pangarap. Nahanap ko na muli ang taong iyon. Bale, hindi pa huli ang lahat. Ginang Harper, magaling iyon. Kung available kayo, gusto ko kayong anyayahang magsalita sa aming mga event bilang regular na tagapagsalita. Ibig kong sabihin, 30 taon ng karanasan bilang biktima ay hindi kayang masakop sa isang araw. Garantisadong kita. Seryoso? Talagang garantisado? Talaga, may mga connection ako. Hayaan mong ipakita ko sa inyo. Kita mo yon? Tingnan mo ang mga kita ko. 3 o 4 lang. Mga 100,000 kada araw. Kaya ang bahay ng kapatid mo ay kinuha ng mga kolektor ng utang. Saan kami titira? Malaki ang bahay ni Justin. Ang buong pamilya natin ay dapat tumira na lang dito. Tama ba? Magiging masaya yon. Ano? Napakalaki ng bahay ni Justin. Dito na lang tayo lahat, diba? Magiging masaya. Ano? Malaking-malaki ang bahay na ito. Kasya kami rito bilang pamilya. Lily, maghanda ka ng mga kwarto. Dito muna kami. Justin, niloloko mo ba ako? Gusto nilang lahat dito sa atin. Anong ibig mong sabihin? Binili ng tatay ko ang buong bahay na ito. Ano ang malaking bagay? Gaano katagal ba sila mananatili? Gusto ko ang master bedroom. Sumisikat ang araw doon. Alam mo, ang rayuma ko, kanina pa ito sumasakit. Kukunin ko ang kwartong nakaharap sa timog. Mas gusto ko yung may balkonahe. Kami ni Chloe kahit anong kwarto na lang. Basta may sariling banyo. Sige, gagawin na namin yan. Sa study room kami siksik. Anak. Tatay, anong kailangan mo? Lily, sandali. Huwag mo nang linisin ang mga kwarto. Hindi pa kami kumakain ng tanghalian. Kaya magluto ka ng maraming pagkain. Tignan natin kung magaling ka sa pagluluto. Galingan mo ha, at huwag mo akong hiyain. Kumusta sa gwapong mas matandang lalaki ka makailan? Magkaibigan lang kami. Bumili siya ng apartment mula sa akin. Yun lang. Magkaibigan lang? Magkaibigan lang na gumastos ng 10 milyong dolyar sa isang apartment mula sa'yo? Nagustuhan ko ang nakita ko, kaya sinubukan ko. Salamat sa tulong mo, Ginoong Sterling. Sana magustuhan mo ang iyong bagong tahanan. Nakatira ako sa itaas mismo. Ano ang nasa isip mo? Ang lalim ng iniisip mo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kumusta? Ang titulo ng ari-arian ay handa na, magaling. Kailan ka tatanggap ng ari-arian? Tinatanong mo ako? Ang anak mo ay nakatira pa rin doon, kung tutuusin. Akala ko tatanungin muna kita. Ang bahay na iyon na ngayon. Kapag lumipat ka, nasasayo ang desisyon. Sige, kaya pupunta ako sa Makalawa, kasama ang abogado ko at security team. Sige, sasamahan kita para asikasuhin ang paglipat. Nagbaba ka na ng tawag pero mukhang nag-aatubili ka pa rin. Hindi dahil sa kanya, dahil ito sa nakaraan kong buhay. Lily, nasaan ang almusal? 10:30 na. Kung patuloy kang mag-aantala, kakain na tayo ng tanghalian. Maaari mo bang itigil ang pagtatapon ng iyong maruruming bagay kung saan-saan? Pwede ba? At nakatira ka sa bubong ko?
Bakit hindi ka tumutulong sa mga gawaing bahay? Hoy! Ang tapang mong magsalita sa akin ng ganyan? Nagpapatulong lang naman ako sa iyo ng ilang bagay tapos nagmamataas ka, ha? Anong klaseng nakatatanda ka ba? Nakatira ka sa bahay ko, kumakain ng pagkain ko, at nandito ka naguutos? Sa tingin mo, ako ang katulong mo? Ano ang nangyayari dito? Bakit kayo nag-iingay? Kevin, si Lily ay nambubulas sa akin. Wala siyang respeto sa akin. Dahil lang hindi pa tayo kasal, akala niya hindi ako pamilya. Lily, huwag kang maglakas loob na magmataas sa akin. Paano mo nagawang guluhin ang babae ko? Gusto mo bang sampalin kita? Ano ang nangyayari? Tito, ano ang nangyari? Tanungin mo ang kahanga-hanga mong asawa. Oo nga. Justin, bakit ako dapat gumawa ng lahat ng gawaing bahay mag-isa? Wala siyang ginagawa, at ang kalinisan ng lola at tatay mo ay napakasama. Nagpapakaaping-aping ka dahil lang sa ilang gawaing bahay? Sinong babae ang hindi dumaranas nito? Ang nanay ko ay nakayanan naman ng maayos. Hindi mo man lang kaya ang konting gawaing bahay. At ngayon nagagalit ka pa? Anong babae ang hindi dumadaan dito? Ang nanay ko noon ayos naman. Sige, tiyagain mo lang ng ilang araw pa. Sa ilang araw, mag-leave ako at isasama kita sa isang trip. Hindi ba lagi mong gustong pumunta sa paraiso ng araw? Pagdating ng panahon, hihingi ako ng pera sa tatay ko at bibilhan kita ng bag. Sige. Justin, anong ibig mong sabihin kanina tungkol sa pagsama sa kanya sa paraiso ng araw para bumili ng bag? Ano yun? Sinabi ko lang yon para mapasaya siya. Ang mga babae, alam mo naman, kailangan laging masaya. Kung hindi, tatakas sila tulad ng nanay ko. Sino ang gagawa ng gawaing bahay para sa atin? Ano yung mga sigaw-sigaw? Ang sino mang hindi nakakaalam akala ay nawalan ka na ng bait. Ano yang ingay? Ano yang ingay? Maliit na aksidente lang. Dinuraan ko lang yung kamay mo. Gumagawa ka ng malaking issue sa wala. Hindi para maging masama. Pero anong klaseng manugang ka? Tingnan mo ang kalagayan ng bahay na ito. At ang banyo hindi pa nalilinis. Eksakto, ang bagal mo sa mga gawaing bahay. Kahit ngayon wala pa tayong kahit isang disenteng pagkain. At ang pagkain na niluluto mo, sobrang tubig o sobrang tuyo. Nitong mga nakaraang araw, nagpapalabas ng hangin sa tiyan ko. Hindi ito kasing sarap ng luto ni Evelyn. Tiyagain mo na lang. Sige. Para sa bag, titiisin ko na lang. Arthur, ginawa ko ang paborito mong braised sea bass. Hindi mo ba sinabi na ang luto ko ay masama? Mag-o-order ako ng takeout. Patay na ang isdang ito, di ba? Magkano ang binayad mo kada pound? Itong isda, luto na. Siyempre patay na. Justin, hindi ba ikaw ang namamahala sa pera ng bahay? Hindi ba siya nag-uulat sa'yo ng mga gastusin sa grocery? Grocery? Barya lang yun. Hindi kami kailanman nag-report ng mga ganyan. Well, dati hindi ka. Pero ngayon, oo. Bawat sentimo na ginagastos ay kailangang i-account. Tigil mo na kumain. Dalin mo sa akin ang ledger. I-record muna natin ito sa ledger. Ano yung paggastos sa libangan? Bumibili ng mga skin sa laro, yun. Hindi ka ba naglalaro rin? Nagtatrabaho siya at kumikita ng sarili niyang pera. Bakit mo siya pinapakialaman? Kumikita ako ng sarili kong pera at ako rin ang gumagastos. Bakit kailangan ko pa kayong tiisin? At lahat ng mga gawaing bahay na ito? Bukas pupunta ako at ipaparesign ka. Mula ngayon, manatili ka sa bahay at maging mabuting asawa at ina. Hindi na ako maglilingkod sa inyo. Kayo, sunod-sunod, parang mga Panginoon, walang ginagawa at mapili pa. Baliw ka ba? Kain. Yan lang lagi mong ginagawa. Papakainin kita. Hindi mo ako papakainin pag gagawain mo lang ako, di ba? Ikaw, Anong ginagawa mo? Wala nang kakain. Justin, puntahan mo at aliwin ang asawa mo. Lily, ano bang nangyari sa'yo? Akala mo baliw ako? Tama na ang paglilingkod ko sa inyo. Ang buong pamilya ninyo ay mga parasito. Kaya pala iniwan ng nanay mo ang tatay mo. Tigilan mo na ang kalokohan. Ang tatay mo gusto pang pumunta sa kumpanya ko at iparesign ako. Ang kapal ng muka, tigilan mo ako sa pag-uutos.
Pakisabi mo yan sa tatay ko. Wala kang alam sa pinagdaanan ng tatay ko para palakihin ako. Hinihiling ko lang na magluto ka ng isang beses at mayabang ka pa. Dahil lang mahirap ang buhay niya, ipinapasa mo na ang responsibilidad mo? Mahirap para sa tatay mo ang palakihin ka kaya ikaw na mismo ang mag-alaga sa kanya. Sige. Lily, ganyan ka na makipag-usap sa akin ngayon. Gusto mo ng diborsyo? Yun ba? Gusto mo pa ba ng Luvia bag o hindi? Eh di magdiborsyo na tayo, para bang may pake ako sa bag mong yan. Isang babaeng diborsyada, hindi ka ba takot na pag-usapan at tawanan ka ng mga tao? Sino kaya ang magkakagusto sa'yo pagkatapos nito? Huwag mo akong sisihin. Diborsyado ka rin naman, di ba? Kaya ako ang napag-uusapan. Baka ikaw ang dapat tumingin sa salamin. Ikaw? Kapag lumabas ka ng pintong yan, huwag ka nang umasang makakabalik ka pa. Mabuti kang anak. Kumusta? Uy pre, tungkol sa 4,000 dolyar na pinautang ko sa iyo para sa emergency, sab mo mong babayaran mo agad. May pinagkakaabalahan ako sa bahay, kaya kailangan kong ibalik mo na ASAP. Sige. Isisend ko na agad. Nagmumukmuk ka sa babae. Hindi yan dapat ginagawa ng isang lalaking junk. Tatay, wag na nating pag-usapan yan ngayon. Para bayaran ng utang ni Kevin dati, nangutang ako ng 4,000 dolyar sa katrabaho. Kailangan ko na yang ibigay mo, ngayon. Kukunin ko agad kay Kevin. Oras na para isara ang bitag. Nangako kang magkakaroon tayo ng afternoon tea. Bakit wala kang oras? May darating na tagalinis ngayon. Gusto kong malinis ang apartment ni Justin linisin. At ngayong hapon, darating si Ginoong Sterling para kunin ang pag-aari. Hindi ko pwedeng iwan si Ginoong Sterling na may masamang impresyon. Talaga bang gagawin mo kunin ang apartment na ibinigay mo kay Justin at ibenta ito? Narinig ko na ang bahay ni Arthur ay sinangla ng kanyang kapatid at kinuha ng nagpapautang na may mataas na interes. Si Justin mismo ang nagsabi, wala sa mga ibinigay ko sa kanya ang mahalaga sa kanya. Kung ganoon, babawiin ko lahat. Dapat ginawa mo na yon noon pa. Ginang, pasensya na tungkol dito. May ilan pa akong gamit sa may pintuan. Iiwan ko muna ito rito. Maaari mo bang bantayan ang mga ito? Walang problema. Salamat. Sige. Salamat. Nanay, tinawagan kita. Bakit hindi kita makontak? Binablock mo ba number ko? Ngayon, nakahanap ka ng trabaho na naglilinis ng bahay para sa pera. Hindi ka ba nahihiya na maging tagalinis? Walang kahihiyan sa pagiging tagalinis. Ang mga taong tulad mo na mababa ang tingin sa mga manggagawa, sila ang dapat mahiya. Sige, tama na ang kalokohan. Kailangan ng linis ng bahay ko ngayon. Dahil tagalinis ka na ngayon, halika at linisin mo. Uy, babayaran kita. 500 dolyar sa isang buwan. Sapat na ba iyon? Justin, inaasahan mong gagawin ko ang isang buwang gawaing bahay sa 500 dolyar lang? Ang pikon mo talaga. Sobra ka na bang nahuhumaling sa pera? Nakikipagtawaran sa sarili mong anak sa bawat maliit na bagay. 800 dolyar. Iyan na ang huling alok ko. Kung hindi mo ipinilit ang diborsyo kay tatay, ang pamilya natin hindi magkakaroon ng ganitong kalagayan. Sutil ka talaga? Paano mo nagagawang magsalita ng ganyan sa nanay mo? Alam mo ba na ang apartment na tinitirhan mo ngayon? Justin, simula noong bata ka pa, tinuruan kita magbasa at magsulat, tinuruan kang maging mabuting tao. Mukhang wala kang natutunan. Kung ganoon, lahat ng ibinigay ko sa iyo dati, ngayon ay babawiin ko lahat. Anong ibig mong sabihin bawiin? Ikaw ang nagmamakaawa na linisin ang bahay natin. Kumusta? Oh my God! Tingnan mo itong lugar, sobrang dumi. Kayong dalawa, linisin ninyo ang bahay. Ayusin muna ito. Magsimula sa pag-alis ng basura. Pagkatapos, kuskusin ang sahig. Dapat walang mantsa, walang kahit isang butil ng alikabok. Alam mo, mahina ang baga ng tatay ko. Allergic siya sa alikabok. Ngayon, maaari ka nang mag-empake ng iyong mga bag. Isama mo ang tatay mo at lumabas kayo ng bahay na ito ngayon din. Mama! Anong pinapangarap mo? Ito ang aking tahanan. Oh, naiintindihan ko na. Gusto mo lang bumalik dito. Kaya ka nagpapanggap ng ganito. Bakit ako babalik? Bumalik para maging libreng katulong ng pamilya mo? O bag ng suntukan mo? Anong bag ng suntukan?
Hindi ba ang tatay ko ay naging mabuti sa'yo? Sinuportahan ka niya sa lahat. Hindi ka niya pinagtraba o magbuhat ng kahit ano. Hindi mo alam kung gaano kasarap ang buhay mo. Tingnan mo ang sarili mo pagkatapos ng diborsyo. Ang lalaking nahanap mo pinagtatrabaho ka bilang tagalinis. Ano itong sigawan? Evelyn Harper, sino nagsabi na pwede kang pumunta sa bahay namin? Lumabas ka! Tamang-tama ang oras. Pumunta ako ngayon para ipaalam sa inyong lahat na mag-empake agad ng inyong mga bag at umalis sa bahay na ito. Kung hindi, gagawa ako ng legal na aksyon. Sinungaling. Tulong! May tao! Pumasok itong babae ng basta-basta. Nandito siya para nakawin ang bahay natin. Nanay, ano bang problema mo? Pumayag ba akong manatili ka rito? Paano mo napalayas ang lola ko? Sa tingin mo, pinapalayas ko lang ang lola mo? Ikaw at bawat isa rito dapat lumabas sa bahay ko ngayon din. Ngayon, kung hindi ay may mangyayari. Anong nangyayari? Hindi kaya sa labas at ngayon ay may kapal ka pang palayasin kami? Anak, sino nag-utos sa'yo na papasukin itong manggugulo? Pinapasok ko lang sila para maglinis. Pero sobra na siya. Umalis ka na sa bahay ko ngayon o tatawag ako ng pulis. Tatawag ng pulis? Sige, pagdating ng pulis, palalabasin ka nila, kaya hindi ka na maaring manatili pa. Ito ang aming tahanan. Hindi na magtatagal. Hindi ko ginawa yon. Hindi ko isinangla ang bahay na ito. Hindi ko man lang mahanap ang titulo ng ari-arian. Siyempre hindi mo mahanap ang titulo ng ari-arian dahil ang bahay na ito ay hindi man lang binili ng tatay mo para sa'yo. Ano ngayon? Matagal nang nakatira ang pamilya namin dito. Kung hindi ito bahay natin, bakit wala pang nagpalayas sa atin? Hindi ba iyon ang ginagawa ko ngayon? Hindi mo ba naiintindihan? Sabi mo walang nagpapalayas sa'yo. Ngayon meron na. Kaya bakit nandito ka pa? Ito ang bahay ng pamilya Jiang. Binili ito ng anak ko. Huwag kang magpanggap. Sa kakarampot na sweldo ni Arthur, paano niya kayang bayaran ang marangyang penthouse na ito? At may pera pa para ipadala si Justin sa ibang bansa para mag-aral at bayaran ang mga utang ng kapatid niyang si Kevin? Yan ay dahil marunong ang anak ko sa pera at nakaipon ng bawat sentimo. Kung hindi ka lang humila pababa kay Arthur natin, sana matagal nang mayaman ang pamilya natin. Kaya sinasabi mo na ito ang bahay mo? Nasaan ang titulo ng ari-arian mo? Kung talagang may kakayahan ka, luluhod at yuyukot ako sa'yo dito ngayon din. Ba't mo pa sasayangin ang salita sa kanya? Palayasin mo na lang. Mga gago kayo, Arthur! Gagawin mo ba ang isang bagay sa babaeng ito? Ginoong Sterling, kukunin na ba natin ang bahay ngayon? Maghintay muna tayo. Nakausap ko na si Ginang Harper. Papasok tayo pagkatapos niyang ayusin ang mga bagay. Sa ganitong paraan mukhang mas magalang ito. Ano sa tingin mo ginagawa mo? Ano ang gusto mo? Evelyn, huwag mo akong pilitin na gawin ito ng mahirap. Ano ang sinabi mo? Gusto mo bang makipag-away? Ikaw ang nagsimula. Noong una, naisip ko ang aming 30 taon na magkasama, gusto kitang paalisin ng payapa. Mula rito, ngunit dahil gusto mong maging marahas, hindi ko na kailangang isaalang-alang ang ating ugnayang mag-ina. Kumusta? Pasensya na, napunta ako sa maling pinto. Hindi ko alam na ang buong palapag ay iisa lang palang apartment. Evelyn, oo, lilinisin ba namin ang suite na ito? Oo. Okay lang. Pwede ka nang magsimulang maglinis. May mga basura rito na ako na ang magliligpit. Nakakatawa ito. Akala ko may tunay kang kapangyarihan. Pero nag-hire ka lang pala para maglinis para sa atin. Evelyn, hindi ka mabubuhay kung wala ang pamilya ko, ha? Pumunta ka para kunin ang ari-arian ng anak ko. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Siya ay anak ko, anak ni Arthur. Nanay. Labis akong nadismaya sa iyo. Ito na ang huling beses na tatawagin kitang nanay. Kahit anong mangyari sa hinaharap. Kahit magkasakit ka. O mapunta sa lansangan. Hindi ako gagalaw para sa iyo. Fiona, i-record mo ito para sa akin bilang ebidensya. Sige. Hindi mo naman ako idedemanda dahil sa pag-abandona, di ba?
Hindi ito ebidensya laban sa iyo. Ito ay ebidensya ng ating ugnayang mag-ina. Hindi ito ebidensya para idemanda ka. Patunay na hindi na tayo mag-ina. Makinig ka. Akala mo matatakot ako dito. Hindi gagana. Hindi ako naniniwala. Gusto mo nang maghiwalay? Sige. Mabuti. Mula ngayon, mabuhay man ako o mamatay, wala ka nang pakialam, Justin. At mula ngayon, ang pamilya mo, magkasakit man kayo o magpalimos sa kalsada, wala na sa akin yon. At huwag mo akong hanapin. Kami magpapalimos sa kalsada? Ang pensyon ko ay $8,000 isang buwan. Dapat ikaw ang mag-alala para sa sarili mo. Eksakto. Akala mo ba talaga malaking tao ka na? Narinig mo ba ako? Mula ngayon, hindi na tayo mag-ina. Wala nang mas makakapagpasaya sa akin. Nahihiya akong magkaroon ng ina na baliw tulad mo. Mula ngayon, ang pamilya namin ay wala nang kinalaman sa iyo, Evelyn Harper. At hindi kami magmamakaawa sa pintuan mo. Nasa panaginip ka. Patuloy kang mangarap na ikaw ang may-ari ng bahay na ito. At gusto mo kaming palayasin? Tama na, sapat na. Hindi na kayo mag-ina, palayasin mo na siya. Sawa na akong makita ang babaeng mayabang na ito. Nakakainis siya. Wala siya kumpara sa ating Chloe. Kayong dalawa lumabas. Huwag kang magalit kung ipakulong kita. Nakuha mo ba lahat yon? Nakuha lahat, tingnan mo. Ang anak mong iyan, sayang. Kung alam ko lang noon, mas mabuti pa mag-alaga ng inunan kaysa sa kanya. Naniniwala ako na ang abogado ko ay makapagbibigay ng profesional na suporta legal para ang pamilyang ito ay hindi magbago ng isip sa bandang huli at mangistorbo sa iyo muli. Pasensya na. Late na ako. Ayos ka lang. Wala pa akong pagkakataon na ilabas ang basura. Huwag kang mag-alala. Iwan mo na lang sa akin. Ang lahat. Evelyn, dinala mo talaga ang nobyo mo dito? Ano ba ang gagawin mo at dinala mo lahat ng mga taong ito? Evelyn, dinala mo ang mga tao para paalisin kami? Sabihin ko sa'yo, hindi pwede? Ikaw. Ako, tatawag ako ng pulis. Ikaw ay pumasok ng walang pahintulot. Ikaw ang lumalabag. Ngayon, ilabas mo ang pamilya mo sa bago kong bahay. Ngayon. Ito ang bahay ko. Ari-arian ng Suncrest, Unit 802. Ang may-ari ay si Victor Sterling. Ako yon. Sinabi namin sa'yo na lumabas ka noon pa at tumanggi ka. Wala kang kahihiyan. Peke iyan. Ang titulo ng ari-arian na ito ay peke. Binili ng anak ko ang bahay na ito. Ito ang mga dokumento ng pagbili ng amo namin. Maaari mong i-verify ang mga ito sa rehistro ng ari-arian. Lahat ay lehitimo at nasa tamang paraan. Kung magdulot ka ng kaguluhan at tumangging umalis, kakasuhan kita. Makinig ka. Bilang paggalang sa iyo na dating pamilya ni Ginang Harper, handa akong bigyan ka ng dignidad. Ngunit kung magpapatuloy ka sa kalokohang ito, pakiramdam ko malalaman ng kumpanya mo. Sa lalong madaling panahon ng lahat. Ito ang bahay ko. Anong karapatan mo na ibenta ang bahay ko? Ito ay isang illegal na transaksyon. Siyasatin mo, ngunit alamin mo ito, kapag ginawa mo, mas mabuting sabihin mo sa akin ang resulta. Oh, sigurado ako. Na, ang resulta ay, ikaw at ang iyong pamilya, palalayasin mula sa aking ari-arian. Tingnan mo siya. Ngayon ay meron na siyang mayamang lalaki. Nakalimutan na niya ang lahat ng nakaraan. Sinalo lang kami palabas. Sinasabi ko sa iyo, ginawa niya ito ng sinasadya. Alam niya mula pa una na ang bahay na ito ay binili ng lalaking iyon. Bakit hindi siya nagsalita ng mas maaga? Lalaking iyon. Halata namang napakayaman niya. Kailangan mong bumalik sa mabuti mong kalagayan sa iyong nanay. At subukan mong makakuha ng pera mula sa lalaking iyon. Pero kanina, sinabi ko ang mga masasakit na bagay sa kanya. Ano ang alam mo? Ikaw ay sarili niyang laman at dugo. Kahit gaano siya kawalang puso, paano niya kayang itakwil ka? Sa hinaharap, ang kanyang mana ay lahat sa iyo. Justin, ang dokumentong ito tungkol sa inyong relasyon bilang mag-ina, Ginang Harper ay pumirma na dito. Mangyaring pumirma dito. Ano?
Kung tumanggi kang pumirma, ang bidyong ibinigay ni Ginang Harper na nagpapakita ng iyong buong pamilya na sumusubok na saktan siya ay maaaring isumite sa hukuman. Magsasampa kami kaagad ng kaso. Sigurado akong hindi mo gugustuhing maging kaalaman ng publiko ang bidyong iyon. Tama ba? Sige. Pipirma ako. Napakawalang awa ng nanay mo. Kapag tumanda siya, walang mag-aalaga sa kanya. Nakipagrelasyon siya sa isang mayamang matandang lalaki. Malaking bagay ba? Kikita ako ng sariling pera at bibili ng sarili kong bahay. Anak, ganyan ang diwa. Kevin? Hey Kevin. Yung pera mula sa pagsangla ng bahay ko kanina, kunin mo sa pondo mo at mag-withdraw ng bahagi. Arthur, nakakandado lahat ang perang iyan sa fixed term account. Kumikita tayo ng 10,000 araw-araw. Yung 1 milyon dumoble na sa 2 milyon. Kung bubunot tayo ngayon, mawawala lang lahat ng kita natin. Yan ang totoong pera na pinag-uusapan natin. Hindi na nagsusugal ang kapatid mo kaya pagbigyan mo na lang siya ng kaunti. Tungkol sa perang ito, mas mabuting tumigil ka na habang nasa panalo ka. Pagkakitaan mo, i-withdraw mo agad. Kailangan pa nating umupa ng lugar, alam mo. Kita mo, lahat ito ay tunay na pera. Araw-araw, kumikita ang pera ng pera. Kumpara sa hirap mong trabaho, mas maganda ito kaysa magpakahirap araw-araw, okay? Anak. Naintindihan mo ito, halika, tingnan mo. Nagtitrade ka ng stocks. Hindi ito stock trading, ito ay pondo ng quant, ito ay pribadong equity. Mahilig din dati ang nanay ko sa stock trading. Oo, ano? Sinasayang mo lang ang pera ng kapatid ko sa stock market. Nasayang ang malaking pera, hindi ba? Hindi ganyan. Sandali, naalala ko. Hoy! Mahal, iniisip ko. Ang stock market ay talagang mainit nitong mga nakaraang araw. Baka dapat tayong sumali. Ano ang alam mo tungkol sa stock market? Huwag kang mangahas na mawala. Lahat ng ipon ko. Dapat kang manatili sa kung ano ang magaling mo. Ang munting paggupit mo ng kupon. Sa tingin mo ba ang pera ng tatay ko ay tumutubo sa puno? Tigilan mo na ang pagsasayang, okay? Ang presyo ng ginto sa buong mundo ay tumataas. Ang mga futures ay apektado ng pagpapadala at iba pang mga kadahilanan. Teska. Nagpapakita ng palabas. Wala kang naiintindihan dito, hindi ba? Bakit hindi ka na lang mag-alala tungkol sa kung ano ang hapunan ngayong gabi? Nanay, tigilan mo na ang panonood ng mga video na iyan. Pumunta ka at magsimulang magluto ng hapunan. Oh, sige. Ang nanay ko siya ay laging mahilig sa stocks. Kaya ba talagang kumita ng pera mula dyan? Kailangan ng tunay na talento, alam mo. Ang nanay mo, malinaw na wala siyang kailangan. Kahit na marunong siyang mag-trade, tiyak na matatalo siya ng pera. Sa tingin mo, makakabili ba siya ng bahay sa kanyang kita sa stock? Hoy, matutulungan kitang pamahalaan ng pera mo. Hindi ba gusto mong ibenta ang sarili mong bahay para pagsisihan ito ng nanay mo? Maaari kitang ilink sa 1 linggong nakakandadong alok, garantisadong doblehin ang iyong investment. Sige. Magsisimula ako sa 50,000 dolyar. Justin, anong problema mo? Trabaho ka ng ilang taon at nakakaipon ka lang ng 50,000 dolyar? Tara na. Napakaliit niyan. Hindi pa ito sapat para sa minimum investment. Sandali. Hihiram ako sa mga kaibigan 100,000 dolyar pa. Nanay, ipagsisisi mo ito. Ang ginawa mo ngayon, pagsisisihan mo. Talagang pinaganda mo ang lugar na ito. Napakaganda ng panlasa mo. Well, ang buhay ay dapat laging may mga pangarap. Ang ganda talaga ng tanawin dito.
Kita mo, akala ko ang tanawin dito ang pinakamaganda, kaya inipon ko ang apartment na ito para kay Justin. Well, sa downtown ng NCT, may mga properties din ako. Ang ganda rin ng scenery doon. Umaasa ako na magkakaroon ako ng pagkakataong maipakita sa iyo. Maganda yan. Iniisip ko lang, gusto kong magkaroon ng pagkakataong maglakbay sa ibang bansa. Sandali, hindi. Ibig kong sabihin maglakbay sa buong mundo. Perpekto yan. Gusto ko rin namang maglakbay sa buong mundo. Paano kung sabay tayong maglakbay? At sasama rin ang matalik kong kaibigan si Fiona. Malapit na akong umuwi. Sa totoo lang, pumunta ako para magpaalam. Pero bumili ka lang ng bahay na balak mong tirhan at ngayon aalis ka? Eto, kunin mo ito. Ito? Hindi ba ito regalo pa, alam? Tseke ba ito? Kinukuha mo ba ako para magtrabaho sa salon mo? Ito ay tiket papuntang NCT alas 8 ngayong gabi. Umaasa ako. Nasasama ka sa akin sa ibang bansa. Doon, magagawa mo ang kahit anong gusto mo. Huwag kang mag-alala. Ang mga anak ko ay hindi rin nakatira sa akin. Evelyn, ipinapahayag ko ang aking damdamin sa iyo. Wala kang asawa. Wala akong asawa. Ang pagkikita natin sa ganitong pagkakataon, naniniwala ako, ay perpektong timing ng tadhana. Nandito ka na. Inimbita ka ba ni Victor? Naghintay ako dito para lang malaman ang chismis mismo. Wow! Isang tiket sa ibang bansa? Pupunta ka ba sa ibang bansa kasama si Victor? Ang galing! Sa wakas matatakasan mo na ang mga parasito. Umalis na ang eroplano. Ano? Bakit hindi ka sumama? Ang galing ni Victor. Isang mayamang lalaking may edad. Mag-asawa ulit? O magsimula ng panibago sa ibang bansa? Hindi ko pa naisip yan, 30 taon ng kasal. Isang buhay na ginugol sa paglilingkod sa iba. Tama na. Kaya tinanggihan mo siya? Siya ano? Umalis na siya. Makikita mo pa ba siya? Evelyn, ipinapahayag ko ang aking damdamin para sa iyo. Wala kang asawang lalaki. Wala akong asawang babae. Pinagtagpo tayo ng tadhana ngayon. Naniniwala ako, tamang-tama ang panahon ng tadhana. Kung 30 taon na ang nakalipas, marahil, may ibig sana ako sa'yo. Pero ngayon, hindi pa ako handa magsimula ng panibago. Mabuti na ang buhay ko ngayon. Tapos na akong maglingkod sa kahit sino. Sa aking bahay, meron akong mahigit 100 kasambahay. Ang kailangan mo lang gawin ay magpahinga at masiyahan sa pagre-retiro. Malamang malaki ang bayad, di ba?
Mga 5,000 piso bawat buwan. Dapat sinabi mo dati. Kung alam ko lang, sa nakaraang 30 taon, dapat naging kasambahay mo na ako. Isipin mo ang pera na sana kinita ko. Kaya hindi mo na talaga siya makikita? Hindi naman. Siguro kung maglalakbay ako sa ibang bansa, magkita tayo. Baka mawalan ng visa ang tiket. Hinding-hindi ito mawawala ng visa. Kahit kailan kang handa, maaari kang lumipad diretso sa puso ko. Halika, bilisan mo. Mawawalan tayo ng libreng itlog. Alam ko. Nanay, mag-ingat ka. Tulong, may gustong pumatay sa atin. Anong ginagawa mo? Anong nangyayari? Hoy matandang babae. Sabihin mo kay Kevin. Nabayaran niya bawat sentimo na utang niya sa amin ngayon din. Ano? Kinuha mo na ang bahay. Paano pa kaming may utang sa iyo? Wala akong pakialam, puntahan mo si Kevin. Kung hindi mabayaran ang pera sa loob ng 3 araw, puputol-putulin ko siya. Nanay. Nanay, bumangon ka. Halika nanay, bumangon ka. Ang sakit. Ang binti ko. Sa tingin ko, bali ang binti ko. Anong problema, nanay? Ito. Nanay, huwag mo akong takutin ng ganito, nanay. Ayan. Ang sakit. Tatay, anong nangyari? Paano nabali ang binti ni Lola? Dumating ang mga maniningil ng utang sa pintuan natin. Nagsusugal na naman si Kevin. Hindi ba sabi niya tumigil na siya? Sige, tinawagan ko na siya. Sinabi ko na dalhin niya ang nobya niya sa ospital para magbayad para kay nanay. Kevin, ano ba talagang nangyari? Kevin, anong nangyari? Sila, yung mga nangungutang, papatayin nila ako. Gusto nila akong magbayad ng utang, $1.2 milyong. Kevin, hindi ba sinabi mong tumigil ka na sa sugal? Ngayon pati si Lola ay nadadamay dahil sa iyo. Kevin, ano bang ginagawa mo? Ikaw. Tawagan mo si Chloe ngayon din at sabihin mong i-withdraw na agad ang pera. Kukontakin ko si Chloe. Tiyak na may solusyon siya. Nasa kanya lahat ng pera natin. Kumusta? Ang numerong iyong tinawagan ay hindi aktibo. Pakitingnan ang numero at subukan muli. Hindi aktibo ang numero. At niblock niya ako sa WeChat. Lahat ng pera ko, ininvest ko lahat sa kanya. Ano? Lahat ng ipon ko. At nangutang pa ako ng $100,000 sa kasamahan ko ngayong linggo. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang gagawin ko? Arthur! Kailangan mo akong tulungan ngayon, Arthur! Ang kapal mo! Paluin mo ako! Kasalanan mo lahat ito. Kung hindi dahil sa sugal mo, ang pera ko ay hindi mawawala. Pupulbusin kita. Tigilan niyo ang away, tigil. Ang likod ko. Ang kawawang likod ko. Niloko niya ako at kinuha lahat ng pera ko. Bahay ko. Pera ko. Lahat ng pera ko. Lahat ng ipon ko. At nangutang ako ng sobra sa mga kasamahan ko. Kailan ko pa kikitain iyon? Tingnan mo yung tao sa video na ito, nanay mo ba iyan? Wow, ang dami. Wow, ang yaman. Siya siguro ang may-ari ng lupa. Hindi pwede. Paano naman ang nanay ko magkaroon ng ganito karaming ari-arian? Saan niya nakuha ang pera? Lily, saan mo nakita ang video na ito? Online.
ang reyna ng real estate ng lungsod ng Ilog. Kumalat na sa buong internet, hindi ba kayo nag-o-online? Ang kanyang mga seminar sa pamumuhunan at ang online blog ay sikat na sikat din. Hindi ako makapaniwala noong una. Lumalabas na ang aking biyenan ay talagang isang kahangahangang tao. Nagpakahirap siya para sa pamilya mo at ginanyan mo siya. Ha ha ha, nakakatawa ito. Ang bahay na ibinenta niya ay sa iyo, tama? Narinig ko na ang buong pamilya mo ay walang tirahan ngayon. Buti na lang hiwalay na tayo. Matututo ako kay Ginang Harper at susundin ang kanyang halimbawa. Hindi. Imposible. Bakit itinago ito ni nanay sa akin? Bakit itago ito sa buong pamilya? Mayaman talaga siya. Madali sana niyang nasolusyonan ang lahat ng problema ng pamilya natin. Pwede sana niya akong pamuhayin na parang mayamang bata. Para saan? Ano? Ano ang itinago ng nanay mo sa atin, ha? Tingnan mo. Nanay. Justin, ano ang ginagawa mo rito? Nanay, alam kong mali ako. May mga sinabi akong talagang masasakit. Pakiusap, patawarin mo na ako ngayong isang beses. Seryoso ka ba talaga? O desperate ka lang? Ako, Sa totoo lang, hindi mo na kailangan humingi ng tawad sa akin. Pagkatapos ng lahat, nagputol na tayo ng ugnayan bilang mag-ina. Sa pagitan natin, halos hindi na tayo magkaiba sa mga estranghero. nanay, alam kong talagang mali ako. Patawarin mo ako. Hindi makakatulong ang pagluhod. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang gustong makipagputol ng ugnayan sa akin, Justin. Binigyan na kita ng hindi mabilang na pagkakataon, kaya sa pagkakataong ito, hindi kita patatawarin. Evelyn Harper, sinira mo ang pamilya ko. Papatayin kita ngayon. Justin! Justin! Justin? Justin, huwag mo akong takutin ng ganito. Justin! Nanay, sa pagkakataong ito, ako naman, protektahan kita. Justin? Hindi, may tumulong. Tawagan ang ambulansya. Nanay. Anak, gising ka na. Nasaan si nanay? Umalis na siya, di ba? Ang nanay mo hindi man lang pumunta sa ospital. Imposible. Kumuha ako ng kutsilyo para sa nanay ko. Talagang imposibleng hindi siya dumating. Wala siyang puso, ganun lang. At ipinakulong pa niya si Kevin. Imposible. Hindi ako basta-basta iiwan ng nanay ko. Nanay, sagot mo na sa wakas, kaya pinatawad mo na ako. Binayaran ko na ang mga bayarin sa ospital mo at ang pagpapa-ospital mo. Tungkol naman sa nanakit sa'yo, kinontrata ko na ang pinakamahusay na abogado. Itatapon siya sa bilangguan habang buhay. Nanay, ikaw ang nanay ko. Ginawa ko ito para sa'yo. Muntik na akong mamatay. Ikaw. At may kapal ka pang sabihin iyan? May puso ka ba? Dahil lang pamilya tayo, dahil sa dugong nag-uugnay sa atin, kaya hindi na rin kita pinaalis. Nakuha ko ang footage ng surveillance ng ikaw at si Kevin sa may entrance ng barangay na pinag-uusapan ang plano ninyo, Justin. Mas mag-ingat ka sa gagawin mo. At huwag mo na akong hanapin. Ano ang sinabi niya? Nanay. Hindi mo ako minahal, kahit minsan. Unang hinto, NCT. Kamakailan, nag-iisip-isip ako. Hindi ko mahiling na pumunta ka sa akin. Pero, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon na pumunta ako sa'yo?